Isang kakaibang ulan ang bumagsak mula sa isang kumukulog na kalangitan sa isang lugar sa ilalim ng bagyo. Hinihiling ng isang lalaki sa isang taong nagngangalang Sui Ushi kung mayroon siyang ideya kung ano ang kanyang ginagawa. Nagbabala siya na kung hindi maalis ni Sui Ushi ang hawak niya ngayon, pagsisisihan niya ito habang buhay. Nakayakap sa isang sanggol, humingi ng paumanhin si Sui Ushi kay Samadari at dahan-daang umatras, naiwan ang isang lalaki sa gilid ng kabaliwan. Gayunpaman, sa kaibuturan, sigurado si Sui Ushi na ginawa niya ang tamang pagpili. Sa mundong ito maraming taon na ang nakalilipas, minsan ay may mga kakilakilabot, walang awa na mga demonyo na tinatawag na mga tapat na nilalang na sumisira sa sinuman at anumang bagay sa kanilang landas nang walang kahit katiting na awa. Gayunpaman, may mga tumindig laban sa masasamang nilalang na ito. Ang isa sa kanila ay si Momotaro. Nakipagsapalaran siya sa Onagushima Island kung saan natalo niya ang hindi mabilang na mga halimaw, na nag-alab ng todong digmaan sa pagitan ng maalamat na bayaning ito at ng mga demonyo. Tumalon sa kasalukuyang panahon sa modernong Japan, mayroong isang tindahan ng alak na tinatawag na Akonos. Sa loob, isang teenager na nagngangalang Sheki Ikinyos ang may 12-dosenang mga baril ng bawat uri na nakadisplay sa dingding ng kanyang kwarto. Nakikipag-usap sa isang kaibigan sa telepono, ipinaliwanag ni Sheki Ikinyos na siya ay pinalayas sa kung saan. Wala siyang pakialam dahil hindi niya kayang tiisin ang mga taong iyon. Humingi pa nga ng paumanhin si Sheki dahil sa pagsali niya sa away ng kanyang kaibigan, sinabi niyang kaya niya itong sarilihin. Sa sandaling ibinaba niya ang telepono, naiwan siyang nakatitig sa kalawakan, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang buhay ngayong siya ay pinatalsik. Biglang may pumasok na lalaki sa kwarto ni Sheki at hinampas siya sa ulo. Ang kanyang ama, si Sui Ushi, ay naroon upang kutsain siya dahil sa pagpapalayas. Si Sheki, na walang pagpipigil, ay sinabihan ang kanyang ama na tumahimik, na halos magkamit ng isa pang suntok. Sa halip ay umiwas siya gamit ang isang backflip. Kaya, gustong malaman ni Sui Ushi kung ano ang tumatakbo sa ulo ng kanyang anak, bakit siya nangongolekta ng mga rifle. Kapag nagpapatakbo sila ng isang tindahan ng alak, hindi isang armory, si Sheki ay hindi mapakali na sumagot. Binanggit lang niya na nawala ng isa pang supplier ang tindahan at sinabihan siya ng kanyang ama na huwag makialam sa negosyo. Tumatawa si Sheki, pinapanood ang kanyang ama na kumikilos na parang pinaka-mature na lalaki sa mundo. Ang mga talahan na yan ay lumiliko ngunit kapag tinutuya siya ni Sui Ushi dahil sa pagpapatalsek, tinamaan ng isang iyon si Sheki sa kanyang kaibuturan. Mukhang tunay na nalulungkot, iginiit ni Sheki na hindi siya magiging katulad ng kanyang ama. Sa totoo lang, blessing na hindi sila magkadugo. Kaya si Sui Ushi ay malapit nang maglunsad sa isang lecture, ngunit ang telepono ay nagring. Umalis siya, iniligtas ang kanyang rant para sa isa pang pagkakataon. Habang si Sui Ushi ay kumukuha ng isang order ng inumin, isang larawan ng maliit na Sheki bilang isang bata ay nakalagay sa counter. Sa lahat ng masasakit niyang salita at kadudad-dad ang pagiging magulang, mahal ni Sui Ushi ang kanyang anak ng higit sa lahat. Bumalik sa kanyang silid, nagtataka si Sheki kung bakit hindi na lang siya inampon ng isang mayamang lalaki. Habang may hawak na pistola, tinutukan niya ang isang target na nakadikit sa dingding at dahan-daang pinipisil ang gatilyo. Ngunit bago pa siya makapagpaputok, isang malakas na kalabog ang umalangaw mula sa kalye. Pagtingin niya sa labas, nabulag siya ng makapal na usok na umuusok sa paligid. Kapag ito ay nangyayari, isang malabong hamog na parang galame ang humawak kay Sheki at hinayla siya diretso sa kaguluhan sa labas. Mula sa umiikot na hamog na iyon ay humakbang ang isang nagbabantang lalaki na may nakakatakot na liwanag na nakasisilaw. Tinatanong niya kung si Sheki ba ang hinahabol niya. Biglang may dumaan na sasakyan, na humahampas sa estranghero nang walang pag-aalinlangan. Binuksan ni Sui Ushi ang pinto at sinigawan si Sheki na pumasok na ngayon. Sa sandaling tumalon si Sheki sa loob, mabilis na umalis si Sui Ushi. Sa likod nila, ang lalaki ay nakahiga ng hindi gumagalaw habang ang maitim na hamog ay umiikot sa kanyang katawan. Sa pagdaan sa kalsada, ipinaliwanag ni Sui Ushi na kailangan nilang makaalis ng bansa ng mabilis. Si Sheki, sa pag-aakalang may utang ang kanyang ama sa isang 5-6 or isang bagay, ay itinuro na ang pagtakas sa isang tao ay hindi kung paano mo malulutas ang mga problema sa utang. Ngunit iginiit ni Sui Ushi na ang tao ay hindi pa nasawi.
Sa pagdaan sa trapiko, nagsabi ng isa pang impormasyon si Suyushi. Mayroon lang dugo si Sheki, habang ang lalaking nataman lang nila ay may dalang dugo ni Momotaro. Iniisip ni Sheki na ginugulo siya ng kanyang ama, at sa totoo lang, naiintindihan ito ni Suyushi na ito ay isang ligaw na kwento. Pero ang totoo ay nakatitig sa mukha ni Sheki. Bago pa nila maproseso ang alinman sa mga ito, ang lalaking may dugo ni Momotaro ay humabol sa kotse, na determinadong tapusin ang trabaho. Matapos ang isang nabigong pagtatangka na tapusin ang mga ito, binalot niya ang kotse sa kanyang madilim na hamog, na pinilit na huminto si Suyushi. Unang tumalon si Sheki, nasaksihan ang purong katatakutan. Sumunod ang kanyang ama nang sumabog ang sasakyan, na pinoprotektahan ang kanyang mga mata mula sa pagsabog. Napagtanto ni Suyushi na wala na si Sheki at isang tugay gaya ng madilim na hamog na ahas sa kalapit na bintana. Sa loob, si Sheki ay nakulong ng mahiwagang enerhiyang iyon habang ang may hawak nito ay nagpahayag na dahil si Sheki ay may dugo lamang, siya ay walang iba kundi isang langaw sa sangkatauhan. Ang mga taong tulad niya, si Samadari mula sa samahan ng Matero, ay umiiral upang puksain ang mga ganitong salot. Pumasok si Suyushi sa gusali at kinumpirma ang alamat. Sa loob ng libu-libong taon, si Momotaro at ang mga halimaw ay nasa digmaan sa bawat henerasyon, na ang mga inapo ng bawat panig ay dumarami ang bilang. Sa kalaunan, ang mga inapo ni Momotaro ay nagsanib puwersa upang mabuo ang organisasyong ito, habang sa takot, ang mga halimaw ay nagsimulang mamuhay na nakatago sa mga tao. Habang tinatapos niya ang kwento, naghanda si Suyushi na bumunot ng espada na nabuo mula sa mismong mga anino. Nag-react si Samadari ng may supernatural na bilis, naglunsad ng isang pag-atake na yumanig sa silid habang nagbanggaan ang tatlong blades. Gamit ang dalawang mas maliliit na sandata, mas mabilis si Samadari, ngunit nanindigan si Suyushi, hawak ang kanyang napakalaking espada na may hindi matinag na lakas. Habang naghihiwalay sila, sinabi ni Samadari na ang itim na hamog na ito ay natatangi sa bloodline ni Momotaro. Tiningnan niya si Suyushi sa mata at sinabing, "Long time no see ex-member ng Momotaro Organization, Suyushi." Galit na galit, nasabi ni Suyushi na hindi siya dapat tawagin sa ganoong pangalan. Ang kanyang anak, samantala, ay naiwang tulala sa paghahayag na ito. Iginiit ni Suyushi na ikinyos ang kanyang apelyido, ngunit nagkibit-balikat lang si Samadari. Hindi mahalaga kung ano ang tawag niya sa kanyang sarili, ang mga katotohanan ay kung ano sila. Ang inaasahan lang niya ay naaalala ni Suyushi kung gaano kadelikado ang mga halimaw. At dahil kinukulong ni Suyushi ang isa sa mga demonyong iyon, kailangang sumama ang traidor sa kanyang anak. Ngunit tumanggi si Suyushi na bumaba ng walang laban. Sinusugod niya ang kanyang karibal at nagdulot ng napakalakas na atake, nahati nito ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Sumunod, isang matinding palitan ng atake ang umusbong na walang magkabilang panig ang nangunguna. Ang labanan ay nakalock sa perpektong balanse, ang bawat atake at parry ay sinusukat. Samantala, desperado si Samadari na maunawaan kung bakit pinoprotektahan ng kanyang dating kasamahan ang isang Oni. Kung tutuusin, isa lang itong halimaw na nagdudulot ng pinsala sa mga tao. Samantala, si Sheki ay naparalisa sa hindi mabilang na pagdududa, hindi makagalaw ng kalamnan. Sa isang punto, si Suyushi ay naglunsad ng isang galit na pag-atake kay Samadari, ngunit ang kanyang karibal ay inaabangan ang paggalaw at humarap sa isang mapangwasak na atake na samugat sa magkabilang balikat ni Suyushi. Dahil sa matinding sugat, si Suyushi ay bumagsak, na nagbuhos ng dugo sa paligid niya. Kasabay nito, ang kanyang talim ng hamog ay nawawala at si Sheki ay sumigaw, na natakot sa malupit na eksenang lumalabas sa kanyang mga mata. Natutuwa sa pagmamalaki pagkatapos ng kanyang tagumpay, tinutuya ni Samadari si Suyushi, na nagtatanong kung paano niya naisip na matatalo niya ang isang taong nanliligaw sa kasawian mula noong siya ay umalis. Sa sandaling iyon, si Sheki, na nagpipigil pa rin, ay tumatawag, determinadong labanan ang kanyang kaaway kahit na ano pa man. Ngunit bago pa man siya makakilos ay sinunggaban na ng kanyang ama ang kalaban nila kaya napigilan itong muling atakihin ang kanyang anak. Hinihiling ni Samadari na malaman kung bakit ipinagtatanggol ni Suyushi ang isang nakakatakot na nilalang. Ang sagot ay kasing hilaw na ito ay halata, ang lalaking ito ay ang kanyang pinakamamahal na anak. Maaaring may dugo lang siya, pag-amin ni Suyushi,
ngunit hindi siya nanakit ng sino man sa kanyang buhay. Sa ngayon, tatapusin na ni Samadari ang isang walang pagtatanggol na bida na walang ideya kung ano ang nangyayari. Naubusan ng pasensya para sa kanyang dating kaibigan, ang ina po ni Momotaro ay muling nag-conjure ng kanyang talim ng hamog, na naglalayong itusok ito sa likod ng kanyang kalaban. Nagmamasid si Sheki, nag-aapoy sa matinding puot na nag-trigger ng hindi inaasahang reaksyon sa kanyang katawan. Nagsisimulang umikot sa paligid niya ang isang madilim na mapula-pula na mayasma, ang kanyang mga mata ay dumudugo ng hindi mapigilan, at pagkatapos ay dumating ang isang napakalaki na hindi mapigilan na pagnanais na pumaslang. Sa isang iglap, nakita ni Samadari ang kanyang sarili na nakaharap sa maraming baril na nakatutok mismo sa kanyang mukha, handang magpaputok. Kapag ang mga putok ay tumunog, si Samadari ay gumagalaw ng halos napakabilis ng tao, umiiwas at pinoprotektahan ang kanyang sarili. Nakabitin sa kisame, si Sheki ay parang demonyong naligo sa dugo. At kitang-kita sa mukha ng kanyang kalaban na sa wakas ay naihayag na ng Oni ang tunay niyang pananakot na anyo. Sa isip ng mga ngaso, ang Oni ay dalubhasa sa pagmamanipula ng dugo. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama sa kanila. Biglang sumugod si Sheki sa napakalaking bilis, nagpakawala ng sunod-sunod na atake na napakalakas na ang kanyang kalaban ay napilitang umatras, kahit na hinaharangan niya ang bawat hampas gamit ang kanyang mga espada. Gayunpaman, pagkatapos na mabawi ang kanyang katinuan, hiniwa ni Samadari ang braso ng halimaw, para lamang itong muling buuin sa ilang sandali, na nag-reset ng laban. Habang pinapanood ni Samadari ang kakaibang pagbabagong ito, naiisip niya kung bakit sila nanghuhuli ng mga nilalang na tulad nito, dahil maaari silang mag-transform sa mga hindi makontrol na nilalang na ito. Nang kumpleto na ang kanyang pagbabago, hinugot ni Sheki ang hindi mabilang na mga automatikong sandata mula sa kanyang sariling katawan, pinaputukan ng husto ang kanyang kaaway, na halos hindi nakapagtanggol sa kanyang sarili. Sa kaguluhan, habang umiiwas siya sa isang rocket na gawa sa dugo, napagtanto ng lalaki na nasa ibabaw na ito ng kanyang ulo. Gayunpaman, sa halip na tumakbo, sinubukan niyang lumikha ng distansya, umaasang may pagbubukas na magbabalik. Nang sa wakas ay nagpakita ang puwang na iyon, sinunggaban ito ni Samadari, na naghagis ng talim ng hamog na nagpapalabas ng napakalaking ulap ng alikabok. Dahil sa pagod sa pagsisikap, si Samadari ay halos hindi na nakatayo, habang si Sheki ay bumalik sa laban na ganap na hindi nasaktan. Sa hindi kapani-paniwalang bilis, sinipa ng Oni ang tao sa isang gumuhong tulay, na nagdulot ng napakalaking pinsala. Nang hina, naubusan ng hangin si Samadari na nanunood habang papalapit ang Oni, nagliliyab ang mga baril na nagpapakita ng walang awa. Matapos ang malupit na pagpapaputok ng mga madugong bala, si Sheki ay naiwang hingal na hingal. Sa hindi kalayuan, si Samadari ay umubo ng isang nakakagulat na dami ng dugo at bumangon, kalahati ng kanyang mukha ay nabasag. Gayunpaman, napahirapan at duguan, sumisigaw siya nang may kalaban-laban na ang lalaki ay isang hamak na Oni. Nang marinig ito, nagpakawala si Sheki ng isang demonyong dagandong. Ngunit sa lalong madaling panahon ang kanyang lakas ay kumukupas, at siya ay bumalik mula sa kanyang tao na anyo, na nagbibigay sa mga ngaso ng demonyo ng isang biglaang paglakas ng kumpiyansa. Nataranta, tumingin si Sheki sa kanyang deformed body at nagpanik. Hula ni Samadari na nawala ng alaala ang lalaki. Nalilito sa pagbabagong anyo, na nagpapatawag ng espada mula sa tuod kung saan naroon ang kanyang braso, lumipat siya upang tapusin ang mga bagay ng minsanan. Walang magawa at hindi sigurado kung ano ang gagawin, nakatayo doon si Sheki, lubos na lantad at mahina. Pagkatapos, habang ang isang espada ay bumababa, ang isa pa ay sumasali sa laban. Si Tsuyoshi, ang ama ni Sheki, ay nakakuha ng sapat na lakas para saktan ang dati niyang kasama. Sa isang mabilis na galaw, parehong mandirigma ay umatake gamit ang kanilang mga espada. Habang papalapit ang kasawian, itinanong ni Samadari sa huling pagkakataon kung paano tatayo si Tsuyoshi sa tabi ng halimaw, kahit na nasaksihan ang gayong kakilakilabot at karahasan. Ngunit ang naiisip lang ni Tsuyoshi ay ang maliit na magiliw na Sheki, isang inosenteng batang lalaki na karapat-dapat na madama ang kaligayahan tulad ng sinuman sa mundong ito. Sa isang mahinang ngiti, sinabi ni Tsuyoshi na wala siyang pinagsisisihan. Sa labas, sa wakas ay nerehistro ng mga taong bayan ang kabuoang pagkasira at nagmamadali upang alertuhan ang mga awtoridad. Nang walang babala,
Naglaho si Samadari sa kanyang madilim na hamog. Iniwan si Sheki na mag-isa kasama ang kanyang sugatang ama, na nakapatong sa kandanggan ng kanyang anak, nakiusap ang lalaki sa kanya na minsan lang makinig ng mahinahon. Una, humihingi siya ng paumanhin dahil hindi niya sinabi ang totoo sa kanyang anak. Kahit na si Sheki ay nalilito at nababalisa, ngayon gusto lang siya ng kanyang ama na protektahan at iwasang malaman na gusto lang siyang tapusin ng mga tao dahil isa siyang oni. Anuman ang kaso, aminado siyang hindi na niya kayang manatili pa sa tabi ng kanyang anak. Kakailanganin ni Sheki na makahanap ng lakas upang tumayo sa kanyang sarili upang hindi siya maging vulnerable sa material or kahit sa ibang halimaw na oni. Kung magagawa niya iyon, may pagkakataon para sa kaligayahan. Ayon sa kanyang ama, iyon daw ang tinatawag nilang pangako ng tunay na lalaki. Galit na galit, sinabihan ng bida ang kanyang ama na tumahimik at sinubukang pilitin siyang bumangon sa lupa. Ngunit napakasakit na malinaw na ang lalaki ay nabubuhay sa kanyang mga huling sandali, isang katotohanang ayaw tanggapin ng kanyang anak. Sumigaw si Sheki, inutusan ang kanyang ama na huwag sumuko, desperado na magkaroon pa sila ng pagkakataon na pag-usapan ang kanilang hinaharap na magkasama. Naririnig mo ako, ang pilyo mong ama, sigaw ng bida. Sa isang magiliw na ngiti, sinagot ni Tsuyoshi na ito ay kahanga-hanga kung ang Oni at Momotaro ay maaaring mabuhay ng magkatabi tulad nito. Habang tinatapos niya ang kanyang pangungusap, ang lalaki ay bumagsak na walang buhay, na iniwan ang kanyang anak sa lubos na kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat, nasawi ang kanyang ama bago pa man magkaroon ng pagkakataon ang bida na humingi ng tawad sa pagsasabing natutuwa siyang hindi sila magkadugo. Sa sandaling mawala ang galit, sa wakas ay napagtanto ni Sheki na wala na si Tsuyoshi, at ang kanyang sabik na ekspresyon ay natunaw sa hindi mapigilan, nakakapanghi ng hikbi. Sa sandaling iyon, isang lalaking naka-rollerblade ang dumausde sa likod ng bida, nagbabala sa kanya na mapapansin siya ng mga tao kung mananatili siyang ganoon. Nang walang ibang salita, ang misteryosong estranghero ay tumama, na pinabagsak ang bida ng madali. Samantala, sa isang silid kung saan nagtipon ang mga kakatuwang mummies, nagreklamo ang isa na nabigo si Samadari, at idinagdag ng isa pa na iyon ang nakukuha niya sa pag-alis niya ng mag-isa. Nagsisimula silang magtaka kung ang mga Momotaro ay hamina kamakailan, ngunit sa parehong oras, hindi nila maaring ipagsapalaran ang pagpapadala ng napakaraming magkasama sa mga misyon. Kung ang mga Oni ay natuklasan ng publiko, maaari nitong itapon ang lahat sa kaguluhan. Upang maiwasang mangyari iyon, lalo na kung paano napunta ang huling misyon, ang kanilang pangunahing prioridad ngayon ay alisin ang mga supling na iyon bago ito magising. Sa ibang lugar, binabati ng direktor ng ilang organisasyon si Nato para sa wakas ay nakahanap na ng kandidato, kung isasaalang-alang na hindi niya inaprubahan ang sinuman sa mga taon. Sa katunayan, inamin ng direktor na ito ang pinakamahusay na batch na mayroon sila sa loob ng mahigit isang dekada, at mataas ang mga inaasahan para sa mga bagong recruit na ito. Bukod sa paglipag ng isang promising na kandidato, si Nato ay nagdala din ng isang lalaki na maaaring maging kapaki-pakinabang, kahit na walang garantiya na magkakaroon siya ng anumang bagay. Sa susunod na sandali, nakita natin ang pagkabata ni Sheki. Naglalaro siya sa buhangin sa isang parke nang tawagin siya ng kanyang ama sa bahay. Walang tampuhan, walang gulo, isang bata lang na tumatayo at humihiling na buhatin. Ngunit pagkatapos, sa mismong harapan niya, nakita niya si Tsuyoshi na dumaranas ng parehong nakakasawi na mga sugat na balang araw ay tumatapos sa buhay ng lalaking nagpalaki sa kanya mula noong siya ay sanggol, lahat dahil sa lalaking iyon na nagngangalang Samadari. Nagising si Sheki, desperado, nakatali sa isang upuan na nababalutan ng mga benda ang bibig. Sa tabi niya, si Nato ay nasa kanyang isa sa ika-200 na push-up, gamit ang kanyang payong bilang suporta. Ayaw niyang gisingin ang bida, ngunit walang saysay na magpaliwanag ng anuman habang siya ay wala pang malay. Matapos ihinto ang kanyang ehersisyo, at bago pa man ipakilala ang kanyang sarili, nilinaw ng lalaki na kinamumuhian niya ang kawalan ng kakayahan. Ang kanyang pangalan ay Nato Madano, at tulad ni Sheki, siya ay isang Oni. Tumanggi siyang sabihin kung nasaan sila, ngunit isiniwalat niya na ligtas ang katawan ng ama ni Sheki sa ibang lugar. Dinala ni Nato si Sheki dito para subukan at i-recruit siya. At nagsasalita ng kahusayan, napansin niya ang nalilitong hitsura ni Sheki at ipinaliwanag ang mga skate.
Ito ay isang mas mabilis na paraan upang makalibot. Sa pagsisimula ng aralin, kinumpirma ni Nato na si Samadari, ang taong kumokontrol sa itim na hamog, ay isang Mumotaro. Napuno ng galit si Sheki sa tunog ng pangalang iyon, at ang guro ay nagpapatuloy upang maging tumpak. Si Samadari at ang kanyang organisasyon ay mga taong may dalang dugong Mumotaro, at ang kanilang buong misyon ay lipulin ang Oni. Kaya, para lumaban, nilikha ang nag-iisang organisasyon, at ang taong nagpapatakbo ng araling ito, ang kanyang trabaho ay maghanap ng nakatagong Oni tulad ng bidang nasa harapan niya at tingnan kung sapat ba silang makasali sa koponan. Tapos na ang klase at ngayon ay oras na para sa mga tanong. Inalis ni Nato ang benda sa bibig ni Sheki, at agad na sinimulan ng bida ang pagbabante sa kanya. Kung may nangyari sa kanyang ama, tatapusin niya ito. Ang guro ay agad na nangutya ng isang punto at nagtanong kung si Sheki ay may lakas ng utak na bumuo ng mga salita dahil ipinaliwanag niya lamang na ligtas ang ama niya, at ngayon salamat sa kalokohang ito, nawala siya ng 30 segundo ng kanyang buhay. Sumigaw si Sheki na hindi siya nagtitiwala sa taong ito at hiniling na palayain siya. Iyan ay isa pang 2 puntos na nawala, at ngayon ito ay ipinaliwanag. Siya ay nakatali dahil siya ay marahas. Hindi pa nakontento, nagalit si Sheki at sinabing ano ang mayroon sa mga puntong ito. Tinatawag lang siyang walang isip ng guro at ipinapaalala sa kanya na sinusuri siya. Napagtantong hindi siya madadala ng salita kahit saan, huminga ng malalim ang bida para kumalma at, na may ngiti na mas peke kaysa sa pagtatapos ng K-pop Demon Hunter, magalang na humiling na palayain. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang ama na ipaghihiganti at lahat ng iyon. Nang makita kung saan ito patungo, si Nato, na humarap sa mga taong sinusubukang tapusin ang kanilang sariling buhay noon, ay mayroon ng perpektong paraan para sa pagharap sa mga kasong tulad nito. Alam niyang hindi uobra ang regular na pagsusulit, kaya tinanggal na lang niya ang kanyang kurbata at ginamit ito upang ibitin ang bida doon mismo sa upuan, at sinabing, nasa pintuan ng kasawian ibinubunyag ng mga tao kung sino talaga sila. Kaya, mas mabuting gamitin ni Sheki ang maliit na utak niya para makaalis sa gulo na ito, maliban na lang kung gusto talaga niyang maglaro ng kalokohan. Sa mga bagay na nagiging kaitakot-takot, ang bawat butas sa mukha ni Sheki ay nagsisimulang dumudugo na parang baliw. Ngunit sumusumpa siya sa kanyang sarili na hindi siya masasawi dito. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng napakahirap na pagsisikap, sa huli ay huminto siya sa pakikibaka, at iniisip ni Nato kung sa huli ang kawawang bidang ito ay talagang talunan lamang. Ngunit pagkatapos ay nabuhay ang dugong umaagos mula kay Sheki, na nagpasiklab sa galit ng Oni at nagbigay sa kanya ng isang minigun na handang sirain ang taong tumatawag sa kanya sa bawat pangalan sa libro. Pagkatapos kumuha ng daan-daang mga shot gamit ang kanyang payong, nagsabi si Nato ng isa pang 100 puntos at nangakong ipapakita sa bida kung paano mo talaga dapat gamitin ang dugong Oni, kahit na wala siyang maalala dahil nabalisa siya. Habang pinapanood ang demonyong humahampas sa kanya, nabanggit ng guro na maaaring masugatan ni Sheki ang isang taong pabaya, ngunit hindi kailanman pinabayaan ni Nato ang kanyang pagbabantay. Susunod na eksena, bumalik sa anyo ng tao si Sheki, nalilito na parang demonyo ang kanyang braso. Naisip ni Nato na nablangko muli ang bida, kaya ipinaliwanag niya na ang dugo ng Oni ay kasing lakas ng mahirap kontrolin. At kapag galit ka, nawawalan ka ng kontrol sa iyong sarili at sa iyong mga alaala, sinisira ang lahat sa paligid mo. Gumanti si Sheki, nagtatanong kung ano ang karapatan ng taong ito na magsalita kapag gumagawa siya ng mga kakaibang bagay gamit ang isang payong. Tinutuya lang ng lalaki ang kamangmangan sa ulo ng bidang ito. Kita nyo, ang bagay na ito na may payong ay hindi katulad ng pagpunta sa isang siklab ng galit. Ito ay tungkol sa pagmamanipula ng iyong dugo, na kumukontrol, hindi nawawala. Either way, tapos na magpaliwanag si Nato. Ang kanyang estudyante ay bumagsak na sa pagsusulit. Mabilis na pagsusuri, isang bagay lang ang naintindihan ni Sheki, napakalakas ng lalaking Nato na ito. Nakakainis, pero malakas. Napagtanto ito, nilunok ni Sheki ang kanyang pagmamataas at nagmakaawa na maging subordinate ng isa pang Oni. Kailangan niyang magpakalakas kahit ano para ipaghiganti ang kanyang ama. Sa kabila ng mga theatrics, tinanggihan ni Nato ang ideya ng walang dalawang pag-iisip. Kung hindi mo gagamitin ang iyong ulo sa labanan, isa kang motorsiklo na walang preno na dumidiretso sa isang truck na paparating sa kabilang direksyon.
Sa metapora na ito, hindi si Sheki ang rider, siya ang motor na walang preno. Sa talang iyon, hindi maaaring palayain ni Nato ang isang taong ganito mapanganib na tumakbo. Kaya, inilabas niya ang isang talim na nakatago sa kanyang singsing, hiniwa ang kanyang sariling hinlalaki, at binago ang payong nakatatapos lang niyang sirain. Pinagsama ang dalawa, tumalon si Sheki, sinusubukang makalayo para makaatake siya, sa pag-aakalang ang kanyang kapalaran ay masasawi dito tulad ng kanyang ama. Bilang tugon, pinalitan ni Nato ang kanyang sandata na parang isang sea urchin, na handang sirain ang pag-atake ng bida. Samantala, sinusukat na niya ang apat na paraan kung paano ito magagawa. Isa, si Sheki ay sumusugod, walang utak tulad ng isang nagngangalit na toro. Dalawa, mawawalan siya ng balanse, dumudulas habang nakatitig sa mga paa ng target. Tatlo, lulandag siya mula sa itaas. Apat, matatakot siya at susubukang tumakbo. Si Sheki ay sama-sama sa ikatlong diskarte, na namamahala upang tumalon sa ibabaw ng mga spike at lumikha ng isang pagbubukas upang magpaputok ng sandata na ginawa niya mula sa dugong oni. Ang pagpaputok ay nagdulot ng isang malaking pagsabog, ngunit habang ang alikabok ay naaalis, si Nato ay nakatayo na roon, na naabsorb ang buong epekto ng walang anuman kundi ang kanyang hintuturo. Nang makitang sumiklab ang galit ng kanyang kalaban, napagtanto ni Nato na bahagyang nadulas si Sheki sa siklab ng galit, mas patunay lamang sa kanyang mga mata na wala ng pag-asa ang bida. Kaya, naghahanda si Nato na tapusin ang laban gamit ang kanyang mga blood clip, torrential reincarnation. Ngunit si Sheki ay nakikipaglaban sa ngipin at kuko, desperadong sinusubukang sugpuin ang kanyang siklab ng galit at bawiin ang kontrol sa kanyang katawan at isip. Pagkatapos ng isang seryosong pakikibaka, talagang nagawa niya ito, na ipinapakita sa iba pang oni na hindi siya basta-basta. Si Nato, na napagtatanto na hindi ito maswerteng pahinga, ay nagtanong kung paano ito ginawa ng bida. Ngunit sinabi ni Sheki na sasabihin lamang niya ang sikreto kung pumayag si Nato na kunin siya bilang isang subordinate. Siyempre, pakipot ang guro at sinabing pag-iisipan niya ito. Nang walang ibang tatakbuhan, sa wakas ay inamin ni Sheki na wala siyang ideya kung paano niya ito ginawa. Nang makita niyang hinihiwa ng guro ang sarili niyang daliri para gawing payong ito, naisip ni Sheki na maaari niyang gawin ang katulad nito. Kaya, itinoon na lang niya ang lahat ng lakas ng utak niya sa pagnanais na gumawa ng sandata, at kahit papaano ay gumana ito. Hindi makapaniwala si Nato na talagang nakuha ito ng bida na ito sa gayong kalahating lutong diskarte. Karaniwan, ang mga taong natangay ng kanilang mga damdamin ay kakilakilabot sa pagkontrol sa dugong oni. Ito ay nangangailangan ng kalmado at lubos na paghahangad. Halimbawa, narito kung paano ito pinamamahalaan ni Nato, naiisip niya ang isang buong dula sa entablado sa loob ng kanyang ulo. Sa isang maigting na sitwasyon, kapag ang mga emosyon ay tumatakbo ng ligaw, ang kanyang makatwirang isip ay humihiling ng kalmado upang maiwasan ang kanyang katawan na madulos sa siklab ng galit. Nalaman ng kanyang pakiramdam sa sarili ang banta at nagpas siyang gumamit na lang ng kaunting dugong oni, wala nang iba pa. Samantala, ang siklab ng galit ay nakulong sa isang silid, natigil doon dahil ang problema ay nalutas na ng may katwiran. Ngayon, kay Sheki, ito ay ganap na kabaligtaran. Sa parehong senaryo, ang kanyang dahilan ay isang kabuoang gulo, isang galit na galit, takot na figure habang ang kanyang pakiramdam ng sarili ay napaka-clueless na nagtatapos sa pagpapahirap ng dahilan ng walang dahilan. Sa kaganapan na ito, ang siklab ng galit ay panauhing pandangal lamang sa isang ligaw na partido ng emosyonal na kaguluhan. Ngunit sa huli, ang kanyang pakiramdam ng sarili ay namamahala upang i-flip ang mga talahanayan, na pinipilit ang siklab ng galit na tumira sa pamamagitan ng manipis na malupit na puwersa. Sa madaling salita, gumagamit si Sheki ng isang pagsabog ng damdamin upang pilitin ang kanyang dugo sa linya, na umaasa lamang sa gut feeling at instinct, hindi loika. Ang mga taong tulad niya ay may lahat ng uri ng mga kapintasan, ngunit ang ganitong uri ng tao ay maaring magpakawala ng ilang seryosong kapangyarihang sumasabog. Anyway, nanunumpa si Sheki na iaabsorb niya ang bawat bit ng karunungan ng guro dahil kailangan niyang magpakalakas para makaganti sa lalaking iyon. Ngunit muli, ibinaba ni Nato ang kanyang alok at itinuro na walang ingat ang ginawa ni Sheki. Isinusugal niya ang sarili niyang buhay, na nanganganib na tuluyang mawala ang sarili sa siklab ng galit. Upang maiwasan iyon,
Dapat ay mayroon siyang ilang backup na mga plano, ngunit siya ay lubos na hindi mabisa na tila nakakahiya talaga. Sa pamamagitan nito, ginawang talim ni Nato ang kanyang payong at inihampas ito sa lupa sa tabi mismo ng ulo ni Sheki. Sinabi niya sa kanya na hindi siya naghahanap ng subordinate, gusto niya ng isang mag-aral. Natigilan, nakikinig si Sheki habang ipinaliwanag ni Nato na kailangan niyang maghintay hanggang sa huling segundo upang magpasya kung kapaki-pakinabang ang bida or hindi. At ito ay isang mahirap na tawag. Ngunit ngayong nakapagdesisyon na siya, nagpa siya ang guro na punan siya sa kung ano talaga ang nangyayari. Una, sila ay nasa isang malayong isla na tinatawag na Anagosima, na kilala rin bilang ang pintuan ng impyerno. Sa gitna ng islang ito, mayroong isang paaralang itinayo upang sanayin ang Oni na lumalaban sa Momotaro, ang Rosetsu Academy. Sa akademyang ito, matututunan ni Sheki kung paano manipulahin ang dugo ng Oni, makabisado ang mga diskarte sa pakikipaglaban, at makakuha ng pangunahing edukasyon sa kasaysayan sa pagitan ng Oni at Momotaro. At oo, si Nato ang gurong namamahala. Si Sheki, pagod sa lahat ng usapan na ito, gusto lang malaman kung lalakas ba siya para durugan ang lalaking pumaslang sa kanyang ama. Sinabi ng guro na iyon ang plano at kung hindi lumakas si Sheki, magre-retiro na siya. Nang maglaon, habang nagpapalit ang bida para sa kanyang unang klase, napansin ni Sheki na mayroon na siyang mga sungay na tumutubo sa kanyang ulo. Ipinaliwanag ni Nato na ito ay patunay na ang kanyang dugo ay nagising, ngunit ang mga sungay ay maglalaho habang siya ay sumusulong sa kanyang pagsasanay. Paglabas sa kanyang bagong damit, hindi mapigilan ni Sheki na matawa sa kung paano siya pupunta sa isang normal na paaralan ngayon. Sinabi sa kanya ni Nato na may iba pang mga mag-aaral na pumasa sa pagsusulit upang makapasok at sa kanilang lahat, si Sheki ay marahil ang pinakamahina. Kapag napagdesisyonan ni Nato na walang silbi ang bida mamaya, mapapatalsik siya. Nagtanong si Sheki tungkol sa kanyang ama at sinabi sa kanya ni Nato na dinala siya sa morgue. Dahil walang nakakaalam ng relihiyon ng pamilya, maaaring isagawa ni Sheki ang libing kahit anong gusto niya. Mula nang lumabas ang paksa, idinagdag ni Nato na ang paglunok sa panghihinayang ay isang pag-aaksaya lamang ng oras, na nakakainis lamang sa kanyang bagong estudyante. Alinmang paraan, sinabi ng guro na dapat lumakas si Sheki para hindi na niya muling pagsisihan ang anuman at hindi maging isang hindi makatwiran na walang muwang na sinasayang ang kanyang mga karanasan. Pupurihin ni Sheki ang kanyang guro para sa ganoong payo, ngunit pinutol siya ni Nato at inutusan siyang pumasok sa klase sa loob ng 15 segundo. Tinawag siya ni Sheki dahil sa pagdaraya sa mga scooter na iyon, kaya nagbanta si Nato na paaalisin siya. Humihingal sa pintuan ng silid-aralan, naisip ni Sheki na sipain ito para sa isang dramatikong pasukan, ngunit natalo siya ni Nato, na pinapasok siya sa pinto sa hindi bababa sa cool na paraan na posible. Ang kawawang bida ay nagmumukhang talunan sa harap ng kanyang mga bagong kaklase, na nag-nosebleed. Humingi ng tissue si Sheki sa isang kaklase, si Jin Kogasaki, sa pag-aakalang may allergy ang lalaki dahil nakasuot siya ng maskara. Nilinaw ni Jin na ayaw niyang makipag-usap sa kanya, na pinipilit ang mga butones ni Sheki at gusto siyang makipag-away. Nang makitang walang sungay si Jin, tinukso siya ni Sheki, tinawag siyang baby dahil hindi pa siya na-awaken. Kaya, inihayag ni Jin ang kanyang mga sungay at itinuro na ang tanging naglalakad sa paligid na may mga bagay na iyon sa kanilang mga ulo ay mga walang alam na baguhan na halos hindi alam kung ano ang kanilang ginagawa. Nainis sa sinabi ng kanyang kaklase, tinanong ni Akari Yaroshi kung siya ba ay pinagsasama-sama sa mga rookies dahil lang sa sumisingaw ang kanyang sungay. Nang kumpirmahin ito ni Jin, mukhang masaya talaga si Yaroshi at mukhang sabik na siyang mamili ng laban. Natutuwa, tinutulugan siya ni Queen Sazanami, na sinabihan ang lalaki na gawin ito, habang sinusubukan ni Joji Usarobe na bigyan ng katinoan ang grupo, na nagpapaalala sa lahat na ang paglabag sa mga patakaran ay hindi ang paraan. Gaya ng dati, nahihiyang humihingi ng paumanhin si Humari Bubogare dahil wala siyang panyo, at samantala, kumbinsido ang tahimik na si Rukuro Kiriyama na malapit na siyang masawi dahil sa sakit ng tiyan. Sa pagtatangkang panatilihin ang kapayapaan, pinunit ni Joji ang isang pahina mula sa sarili niyang libro para ialok bilang pansamantalang tissue, ngunit tumanggi si Sheki. Sinasabi niya na ang papel ay makakasakit lamang sa kanyang ilong. Hindi pinapansin ang iba, ibinalik ni Sheki ang atensyon kay Jin.
Kumikilos pa rin ang lalaki na mayabang, at hindi ito maaaring hayaan ni Sheki na dumausdas. Ngunit bago mawala ng kontrol ang mga bagay, ang guro ay pumasok, inilatag ang batas at tinapos ang kaguluhan. Nang maibalik ang kaayusan, ipinaliwanag niya na ang orihinal na plano ay ipakilala ang paaralan at dalhin ang lahat sa paglilibot. Ngunit ngayon siya ay nagpasya na magkaroon ng kaunting kasiyahan sa isang laro ng demon hunting. Pinamunuan niya ang grupo sa kagubatan ng Shinra at inilatag ang mga patakaran. Ang mga estudyante ay may 1 oras para makabalik sa paaralan ng hindi nahuhuli. Kung mahuli ka, kailangan mong manatili. Kung mahuli ang lahat, tapos na ang laro, at ang sino mang hindi makabalik ay papatalsikan kaagad. Ang banta ay ikinatakot ng lahat, at si Sheki ay nagbulong-bulungan tungkol sa kung paano ang taong ito ay palaging nagsasalita tungkol sa pagpapaalis ng mga tao. Nais ni Nato na maunawaan nila, kung sa tingin nila ay normal na paaralan ito, nagkakamali sila. Pagkatapos ng graduation, sila ang magiging frontline laban sa mga Momotaro. Kaya, ang misyon na ito ay hindi lakad sa parke. Bilang mangangaso ngayon, sinabi ni Nato na hindi siya gagamit ng anumang pamamaraan ng dugo. Ngunit ang mga mag-aaral ay malayang gawin ang anumang gusto nila, huwag lang mag-alala kung hindi ay kailangan niyang isulong ang mga bagay-bagay. Tinatanong ni Jin kung ano ang mangyayari kung may makapaslang sa guro. Kung tutuusin, kung hindi gagamitin ni Nato ang kanyang dugo, maaaring mangyari iyon. Nang hindi nagpapasindak, sinabi ni Nato sa kanila kung mapapaslang nila siya, aalis sila sa kagubatan na may hawak na diploma at maaaring pumili ng alinmang unit na gusto nila. Para kay Sheki, ito ay parang isang bihirang pagkakataon sa paglapit kay Samadari. Kahit na, sa totoo lang, ang pagtapos sa lalaking guro ay tila imposible. Sa huli, pinapaalalahanan ni Nato ang lahat na narito sila para sa isang dahilan, at lahat sila ay may mga layunin, at ang tanging paraan upang maabot ang mga ito ay ang pagtagumpayan ang hindi mabilang na mga hadlang sa daan. Kung hindi mo kayang ibigay ang lahat, may iwan ka lang. Tumingin siya sa paligid at nakitang handa na ang lahat maliban kay Sheki, kaya tinanong niya kung gusto ng bida na sumuko bago pa man magsimula ang pagsusulit, ngunit ipinakita ni Sheki na game na siya. Hinahamon siya ng ibang lalaki, at walang paraan na uma-attract siya ngayon. Nang maayos na ang lahat, magsisimula na ang Demon Hunt, isang ligaw na laro ng tag kung saan kailangang iwasan ang mga kalahok na mahuli ng 1 buong oras habang pabalik sa paaralan. Bago magsimula ang lahat, inilatag ni Nato ang isa pang panuntunan. Pagkuha ng 2 bola, inihayag niya na kakailanganin sila ng mga estudyante para manalo. Pagkatapos, nang walang babala, inihagis niya ang 2 bola sa kalaliman ng kagubatan, na ginagawang malinaw na ang pagpapakita sa paaralan ng walang isa ay magiging walang kabuluhan. Si Joji, nalilito, nagtanong kung anong uri ng setup ito dahil mayroon lamang 2 bola, habang si Yaroshi ay mabilis na naisip na ang layunin ay magnakaw mula sa iba. Sinabi pa ni Nato na hahatiin ang mga estudyante sa 3 grupo. Ang unang koponan, Hyumari Bubogara, Sheki Ikinyos, at Jin Kogasaki. Ang pangalawa, Akari Yaroshi at Joji Usurobe. At ang ikatlong koponan, Rukuro Kiriyama at Queen Sazanami. Ayon sa guro, ang ikalawa at ikatlong koponan lamang ang magkakaroon ng bola, na kinumpirma lamang para kay Yaroshi na ang buong punto ay magnakaw sa kanilang mga kaklase. Samantala, halos sumasakit na ang ulo ni Rukuro sa kakaisip lang na 3 tao na ang papaalisin kaagad sa gate. Binuksan ni Nato ang pinto patungo sa kagubatan at inanunsyo na sasama siya sa kanila 15 minuto pagkatapos makapasok ang mga estudyante. Si Sheki, na walang tinatago sa kanyang nararamdaman, ay nilinaw na tumanggi siyang makipagtambalan sa nakamask na tulala, kaya agad na binyantaan ng guro na sisipain siya palabas kung hindi siya titigil sa pagrereklamo. Lumapit si Hyumari kay Sheki at, bahagyang yumuko, nangakong gagawin niya ang lahat para hindi maging isang pabigat sa team. Si Sheki, sa kanyang bahagi, ay isang delinquent na walang karanasan sa pakikipag-usap sa mga babae. Sa katunayan, ilang taon na ang nakalipas mula nang may isang babae na nagsimulang makipag-usap sa kanya. Kaya, natapos niyang ipakita ang kanyang pagiging awkwardness sa lipunan sa pamamagitan ng buong pusong pagsasabi na paprotektahan niya ito. Sa takot na maging pabigat, dumobol ang dalaga, tiniyak sa kanya na gagawin niya ang lahat para hindi siya makahadlang. Pagkatapos, pinuntahan niya si Jin para ipaalam na umaasa rin siya sa kanya,
pero hindi lang siya pinansin nito. Napaluha siya sa malamig na kilos, humihingi ng tawad sa pakikipag-usap sa kanya. Sinaway ni Sheki ang kanyang katim, saka sinubukang aliwin si Hiyumari, sinabi sa kanya na ang pag-iyak ay makakasira sa kanyang cute na mukha. Mabilis niyang inayos ang sarili, cute pa rin daw siya kahit umiiyak, mas cute pa kapag ngumiti. Nakiusap si Hiyumari na huwag siyang tawaging cute, na syempre mas nakyutan pa si Sheki. Anuman, sinabi niya sa kanya na silang dalawa ay mananalo sa bagay na ito sa kanilang sarili at siniguro na sabihin ito kay Jin. Sinabihan siya ni Jin, na hindi napahanga, na huminto sa pag-arte ng labis at kaladkarin siya sa lahat ng bagay. Dagdag pa niya, mapapatalsik si Sheki kahit anong mangyari, kaya mabuti nang mawala na lang bago ipahiya ang sarili. Sumagot si Sheki na mayroon siyang napakalinaw na layunin at hindi pa siya tatakas. Nagkibit-balikat lang si Jin, sa paghula na ito ay dapat na isang medyo kalunos-lunos na layunin, na lalong nagpagalit kay Sheki. Sapat na usapan, inutusan ng guro ang unang grupo sa kagubatan. Matapos sumugod ang dalawang lalaki, tumayo si Hiyumari sa takot sa loob ng ilang segundo bago tuluyang nagpasya na pumasok, na dinala ang lahat ng kanyang nerbiyos sa daan. Sa loob-loob, naalala ni Jin na sinabihan siya ni Nato na umatake na may intensyong pumaslang, dahil kapag nagtagumpay siya, makakapagtapos siya kaagad at sasali sa alinmang unit na gusto niya. Para kay Jin, ito ang ginawa niya sa pagpasok sa unit na gusto niya at pagsubaybay sa isang taong kinaiinisan niya. Biglang sumulpat si Sheki sa likod niya at sinubukang hamampas ng stick, pero umiwas si Jin. Sinabi ni Sheki na hindi siya karaniwang pumipili ng walang kabuluhang mga away, ngunit magsisikap siya para ipaglaban ang isang bagay na mahalaga. Kung tutuusin, kakatawa lang sa taong ito ang pangarap niya, at ngayon ay kailangan niyang pagbayaran iyon. Nang walang kurap, inalis ni Jin ang kanyang maskara, nagsiwalat ng bibig na puno ng kahindak-hindak na peklat. Pagkatapos, binali niya ang karamihan sa kanyang sariling bisig, na hinubog ang bumubulusok na dugo sa umiikot na mga talam, na inilabas ang dugo. Si Sheki, sa totoo lang ay humanga, ay nagtanong kung paano magagawa iyon ni Jin. Tinuya siya ni Jin, sinabing tumakas na lang siya kung natatakot siya. Ngunit sumagot si Sheki na kung siya ay tatalikod ngayon, talagang mawawalan ng saysay ang pagkasawi ng kanyang ama. Nang makita ni Jin ang kanyang kakampi para sa paghihiganti, sinabi ni Jin na iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi sila magkakatambal. Pagod na sa pabalik-balik, kinagat ni Sheki ang sariling daliri para subukang gamitin ang kanyang dugo, ngunit walang nangyari, kahit gaano pa siya nakatutok. Doon niya napagtanto na hindi ito kasing dali ng gusto lang na gumana. Si Jin naman ay parang walang problema, at kung may isang bagay na ikinagalit ni Sheki, ito ay pinapanood si Jin na gumagawa ng isang bagay na hindi niya magawa. Ipinahayag ni Jin na magiging warm-up si Sheki bago niya tapusin ang guro, at walang pagpipilian si Sheki kundi lumaban gamit ang kanyang stick. Kahit na sa sitwasyong ito, nagpakita siya ng lakas ng loob, sumusugod para sa isang labanan isang hakbang na tumugma kay Jin. Habang nag-cross ang landas ng dalawa, hindi lang nahati ang patpat ni Sheki sa kalahati, kundi pati na rin ang hindi mabilang na mga puno sa paligid nila. Samantala, nawala sa kakahuyan, ang ikatlong miyembro ng grupo ay gumagala na sumisigaw para sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Narinig niya ang kaguluhan mula sa labanan sa pagitan ng kanyang mga tinatawag na kaalyado at, natakot, nag-ambala at natapilok sa ugat ng puno. Iyon ay kapag siya ay naging tiyak na hindi na siya dapat pumasok sa campaign na paaralang ito. Nabuhayan siya sandali, naaalalang nangako si Sheki na tutulong, ngunit mabilis na bumalik sa pagdududa sa sarili, kumbinsido na siya ay walang silbi at laging umaasa sa iba. Sa malapit, isang taong may payong ang nagsimulang kontrolin ang isa sa mga bola sa laro. Sa labas ng kagubatan, ang iba pang mga grupo ay naiwang nagtataka kung ano ang kaguluhan na iyon sa loob. Hindi kataka-taka, lalo lamang nitong ikinabalisa si Rukuro habang si Yaroshi ay lalong na-hype na makapasok sa kakahuyan. Bumalik sa tunggalian, ginawa ni Sheki ang lahat ng kanyang makakaya upang lumaban gamit ang kanyang mga kamay, ngunit ang bawat suntok ay hindi nakuha ang marka nito. Si Jin naman ay sumuntok sa ilong ni Sheki na nagparamdam agad sa sakit. Sa pagkabigo sa sarili niyang mga kabiguan, bumulong si Sheki sa kanyang sarili tungkol sa kung paano madaling gamitin ni Jin ang kanyang dugo at kung paanong ang dugo ni Jin ay may ganap na kakaibang hugis mula sa kanya, tulad ng ginawa ng guro.
Hindi maintindihan ni Sheki ang alinman dito. Sa katunayan, napagtanto niya na wala talaga siyang naiintindihan tungkol sa mundong ito, at ang pagkalito na iyon ay naging bukas sa kanya. Dahil sa pagkagambala, ang bida ay natamon sa mukha at kumukulo sa galit. Ito ang unang pagkakataon na naging ganito siya kadesmaya nang hindi niya maintindihan ang isang bagay. Nang kontrolado ang laban, kinukot siya ni Jin ang kanyang karibal dahil hindi man lang nito nagawang gumamit ng dugo, pagkatapos ay tumalikod na para umalis. Ngunit si Sheki, na tumatangging manatiling nakababa, ay nakabangon muli at tumawag, na sinasabi sa kanyang kalaban na maghintay. Si Jin, na wala na sa pasensya, ay naghagis ng napakalaking umiikot na talim diretso kay Sheki. Sa eksaktong pagkakataong iyon, nagpakita si Hiyumari nang wala sa oras matapos ang mahabang paghahanap sa kanyang mga kaibigan. Sa kasamaang palad, siya ay nagpapakita kaagad habang ang talim ay lumilipad pagkalipas ng ilang segundo, at maaari siyang mapaslang sa lugar. Sa totoo lang, ganoon talaga ang mangyayari kung hindi siya hinailan ni Sheki palabas sa kapahamakan sa huling segundo. Kahit na, siya ay nagtatapos sa pagkuha ng isang masamang hiwa sa kanyang sariling braso. Galit na galit, hinihingi niya si Jin na humingi ng tawad. Nagkibit balikat lang si Jin at nagsabi ng, kung lalabas ka sa ulan, siguradong mababasa ka. Sa madaling salita, kung nabalisa si Sheki sa simpleng pag-atake ng ganoon, siguro dapat na lang siyang umuwi, dahil lalala lang ang mga bagay mula rito. Ang kawalang galang ito ay lalong nagpagalit kay Sheki, hanggang sa mapansin niya si Hiyumari, nakayuko ang ulo, paulit-ulit na humihingi ng tawad, halos 3 beses sa isang segundo dahil nasaktan si Sheki sa pagprotekta sa kanya. Giit ni Sheki, ang lalaking nakamask ang may kasalanan. Ngunit ang pagkakasala ay bumalot kay Hiyumari ng labis na nagsimula siyang damyugo mula sa kanyang ilong. At ito ay hindi lamang isang patak, ito ay halos nakakatakot. Sa kanyang sariling mga salita, sinabi niyang babayaran niya ito sa sarili niyang buhay. Bago makapag-react ang sinuman, ang nakakabaliw na dami ng dugo ay bumubuhos at nagiging isang napakalaking, nakakatakot na nilalang. Maging si Jin ay nanlaki ang mga mata nang makita ito. Alam niyang may mas maraming dugo ang mga Oni kaysa sa mga tao, pero nakakabaliw ito. Sigaw ni Hiyumari sa kanyang mga kasamahan na tumakbo habang kaya pa nila or tatapusin sila ng bagay. Habang nagsasalita siya, bumangon ang halimaw, handang magpakawala ng mapangwasak na pag-atake. Samantala, 2 minuto lang ang nakalipas, si Naito ay naghihintay na naiinip sa ibang bahagi ng kagubatan, umaasang may mangyayari. Ang punong guro ng paaralan ay nagpakita ng wala sa oras, nagtatanong kung ang guro ay talagang nagpaplano lamang na ipaliwanag ang mga pangunahing kaalaman sa paaralan ngayon, ngunit sa totoo lang, ang pagbibigay ng mahihirap na takdang aralin sa unang araw ay eksakto ang kanyang estilo. Naninindigan si Naito na ang hands-on na pagsasanay ay mas epektibo kaysa sa pag-aaksaya ng isang buong araw sa pagtuturo lamang. Tumanggo ang prinsipal, inaamin na talagang nagmamalasakit si Naito sa kanyang mga estudyante. Binanggit niya na maraming Oni na nasasawi taon-taon. Karamihan sa kanila ay mga bata lang ang target dahil may ninuno silang demonyo. Ang ilan ay kinukuha ng buhay upang magamit bilang mga paksa ng pagsusulit. Nagtataka ang punong guro kung ano ang dapat pumasok sa isip ng mga batang iyon habang pinapaslang sila nang hindi naiintindihan kung bakit. Sa huli, nais niyang magkaroon ng tunay na pantay na paraiso para sa lahat. Sumagot si Naito na hindi nila kailangan ng paraiso. Kung magiging malakas ang mga bata, hindi sila masasawi, simple lang. Sa pagkakataong iyon, sinabihan siya ng punong guro na tiyaking sapat ang lakas ng mga batang iyon upang mabuhay. At pagkatapos ng pag-uusap, nawala siya. Sa sandaling iyon, narinig ni Naito ang isa pang pagsabog sa malayo, ang resulta ng labanan ng Group 1. Bumalik sa Epic Enter, halos hindi naiwasan ni Sheki ang kasawian pagkatapos ng mapangwasak na pag-atake ng higanteng demonyo. Desperado si Jin na saktan ang halimaw, ngunit walang gumagana. Sumigaw si Sheki sa kanilang teammate na pigilan ang nilalang para lamang masuri nila ang isang bagay, ngunit si Hiyumari ay bumubulwak ng dugo mula sa bawat butas ng butas na parang isang tumutulo na bag. Wala siya sa anyo para tumulong sa sinuman. Dahil naubos ang labis na dugo, nahimatay si Hiyumari. Si Sheki ay tumakbo upang kaladkarin siya palabas mula sa ilalim ng halimaw bago pa lumala ang mga pangyayari. Ngunit habang papalapit siya,
Napagtanto niya na ang bagay ay talagang nagtatanggol sa kanya, na nagpapaisip kay Jin kung ang dugo mismo ay maaaring magkaroon ng sariling kalooban. Biglang bumuga ng dugo ang higanti sa kanila. Nagawa ni Jin na makatago sa likod ng isang bato para pantakip, ngunit si Sheki ay natangay ng baha. Nagising si Hyumari at nakiusap sa kanyang familiar na huminto. Si Sheki, nang marinig ang pagtawag niya sa halimaw, ay tuluyang nabaliw. Iginiit ni Hyumari na tumakbo sila, ngunit tumanggi si Sheki na hayaan ang kanyang kaibigan na duguan at masawi sa harap niya. Bukod dito, malinaw na malinaw kung gaano ang paghihirap ni Hyumari. Pagkatapos, muling nawalan ng malay si Hyumari, at ang higanti ay nagpakawala ng isang dagandong ng napakalakas na parang isang bagyong dumaraan sa lahat ng tao sa labas ng kagubatan. Mula sa taas ng puno, nasaksihan ni Nato ang eksena at agad na nakilala ang paglabas ng blood eclipse ni Hyumari. Hindi maiwasan ng guro na magtaka kung paano haharapin ng iba ang gulo na ito. Para naman kay Sheki, sinubukan niyang ipunan ang ilan sa dugo mula sa lupa para magamit sa laban, ngunit nabigo siyang muli. Sinabi ni Nato na ito ay walang silbi, ang ginawa ng bida na minsan ay isang matinding pamamaraan, isang-isa sa isang daang pagpapaputok. Nahihirapan sa laban, nagsimulang makaramdam si Sheki na parang isang kompletong kabiguan. Hindi pa siya natatalo sa laban at pagkatapos ng lahat, pinaslang nila ang kanyang ama, at ngayon ay wala na siyang magagawa. Ang pakiramdam ng pagiging walang magawa at nasa bingit ng kasawian ng gayong kalunos-lunos na kasawian ay nagpapalaki lamang ng kanyang galit at pagkabigo. Sinabihan siya ni Jin na magpadala man lang ng voice message kung iiyak siya, pagkatapos ay humarap, pinupunit ang magkabilang braso niya para hubugin ang mga ito sa iba't ibang blade para sa laban. Kahit alam niyang hindi pa siya nakaka-recover sa kanyang mga sugat, alam din niyang ang pagtakbo ngayon ang katapusan niya. Si Nato, na nanunood, ay nagmamasid na ang paglikha ng iba't ibang anyo ng sabay-sabay ay isang medyo advanced na kasanayan, na nagpapatunay na si Jin ay isang mahusay at may karanasang mag-aaral. Sa huli, ang dugo ng Oni ay maaaring malayang magbago ng hugis at intensity nito. Anuman ang iniisip ng isang tao ay nakukuha mula sa utak sa pamamagitan ng mga ugat at mga daluyan ng dugo hanggang sa ito ay mabuo. Dahil ang proseso ay kontrolado ng isip, maaari itong magdulot ng trauma sa ilang tao, or maaaring sumasalamin ito sa mga panlasa, kagustuhan, or karanasan sa buhay. Halos parang ang hugis ng dugo ay nagbibigay sa iyo ng mabilis na sulyap sa kaluluwa ng lumikha. Sa ilang mga punto, ang buong pamamaraan na ito ay nakilala bilang ang paglabas ng eclipse ng dugo. Gamit ang taktikang ito, sinusugod ni Jin ang higanti, iniwasan ang kanyang unang paghampas, at hinampas ang pulang dugong balat na iyon gamit ang kanyang umiikot na talam. Nakasakay sa momentum mula sa kanyang paglukso, itinoon niya ng diretso ang kanyang leeg, ngunit ang higanti, na kumikilos sa purong reflex, ay nagtatanggol sa sarili gamit ang kanyang braso, hinaharangan ang atake bago ito tumama sa anumang mahahalagang bagay. Samantala, ginagawa ni Sheki ang lahat ng kanyang makakaya upang ipatawag ang kanyang dugo, ngunit wala pa rin siyang magawa. Sa pag-iisip tungkol dito, napagtanto niya na si Jin ay gumagawa lamang ng mga talim ng dugo na matalas na labaha at na ang higanti ay talagang kapatid ni Hyumari. Dahil napuno ng mga armas ang silid ni Jin, biglang naunawaan ni Sheki ang ginawa ni Jin pabalik ng matagumpay niyang magamit ang kanyang dugo. Pagkatapos, out of nowhere, ang higanti ay nagpakawala ng panibagong sigaw na nagpanteng sa tenga ni Jin. Iyon ay kapag si Nato ay nagpasya na ang kanyang mga mag-aaral ay naabot na ang kanilang limitasyon at hahakbang na upang makialam. Ngunit bago niya magawa, nagpakita si Sheki, na may hawak na isang automatikong ripple pagkatapos ilabas ang dugo. Kaya, ang guro ay nagpipigil, gusto niyang makita kung paano ito gagana. Ang higanti ay umindayog kay Sheki, sinusubukang patagin ito ng isang sampal. Ngunit umiwas siya at nagpaputok sa katawan nito, pinaghiwalay ang kanyang katawan sa paraang halos hindi makatotohanan, na iniwan ang parehong Jin at Nato na ganap na natulala sa kanilang nakikita. Nawalan ng malay si Hyumari matapos masira ang kanyang Oni kasabay ng pagbuhos ng dugo mula sa langit, na humahalo sa tunay na pagbuhos ng ulan sa parehong oras. Tinanong ni Sheki kung kumusta si Hyumari at lumalapit sa kanya, ngunit nauwi sa pagbagsak mismo sa lupa, lubos na napagod.
Ipinaliwanag ng guro na si Sheki ay nagpaputok na may nakakabaliw na mataas na konsentrasyon ng dugo, kaya kailangan niya talagang matutong makontrol ito sa susunod. Matigas ang ulo gaya ng dati. Ang bidang lalaki ay nagkunwaring wala ito at bumangon na may masamang tingin sa kanyang mga mata, ngunit bumigay ang kanyang katawan at muli siyang bumagsak. Nagbabala si Nato na ang paggamit ng masyadong maraming dugo ay maaaring talagang pumaslang sa bida, kaya't makabubuting sanayin ang sarili. Nakatingin pa rin sa gilid, hindi maiwasan ni Nato na isipin na sobrang lakas ng taong ito. Speaking of na sobrahan, inamin ni Sheki na dumaranas ng pagkawala ng labis na dugo si Hiyumari, at itinuturo na kailangan niya agad ng tulong. Nakapagtataka si Nato kung paano lamang ito nag-aalala tungkol sa iba, kahit na siya mismo ay nasa bingit ng kasawian. Bigla, kailangan niyang mag-react ng mabilis para harangan ang pag-atake mula sa likod. Hamampas si Jin, na naglalayong mahuli siya. Matapos mabaigo ang kanyang pananambang, lumabas ang pagiging makasarili ni Jin habang ipinapahayag niyang walang dapat mag-aksaya ng oras sa pag-aalala tungkol sa mga nasugatang kaklase. Tinanong ng guro kung ano ang mangyayari kung nasa panganib sila ng walang pangunang lunas, ngunit ipinagkibit balikat ito ng estudyante, sinabing wala iyon sa kanyang negosyo. Nahaharap sa ganitong saloobin, nilinaw ni Nato na hindi siya mahilig magdiskrimina sa mga estudyante, pero sa totoo lang, hindi niya kayang panindagan ang mga tipong tulad ni Jin. Si Jin mismo ay walang pakialam sa pagiging paborito ng klase, ngunit binabalaan niya ang guro na huwag magsinungaling dahil hindi siya nagpipigil, hindi kapag ang pagpaslang kay Nato ay maaring makapasok sa kanya sa anumang unit na gusto niya. Dahil dinala ito ni Jin, tiniyak ng guro sa kanya na hindi siya gagamit ng anumang dugo sa laban na ito, kaya pwedeng mag-relax si Jin. Nakaramdam ng pagkainsulto, si Jin ay sumugod gamit ang kanyang talim ng napakabilis, ngunit muli, ang kanyang pag-atake ay napigilan ng payong ng kanyang kalaban. Tumanggi siyang huminto, naglulunsad ng parehong welga ng paulit-ulit mula sa iba't ibang mga anggulo, sinusubukang makalusot sa pamamagitan ng puwersa, ngunit walang gumagana. Mahinahong itinuro ni Nato na ang isang regular na talim ay hindi tumatagos sa payong na ito ay malayo sa karaniwan. Sa pamamagitan nito, ang Oni ay nag-trigger ng isang mekanismo sa kanyang sandata na naglalabas ng makapal na ulap ng usok mula sa dulo. Bago ang anumang bagay, para mapatahimik ang estudyante, ipinaliwanag ni Nato na hindi ito lason. Ngayon ay nakulong sa usok at walang nakikita, iniisip pa rin ni Jin na kaya niyang tapusin ang kanyang guro sa sandaling makalapit siya. Ngunit pagkatapos, tinamaan ng mga bala ang kanyang braso, na pinilit na tumalsik mula sa usok at damaykit sa likod ng isang puno upang magtago. Samantala, ginagamit ni Nato ang kanyang payong bilang baril mula sa malayo. Ipinaliwanag niya na dahil mas gusto ng kanyang kalaban ang malapitang labanan, makatuwirang maglagay ng ilang distansya sa pagitan nila. Sa anumang kaso, ang mga bala ay goma, hindi nila tatapusin si Jin, ngunit dapat nilang guluhin ang braso na nasugatan niya sa pakikipaglaban sa higanti. Talaga, ito ay tungkol sa pagsasamantala sa mga mahihinang punto ng kalaban, gaya ng sinabi ng instructor. Sa kanyang bahagi, naisip ni Jin na mayroon pa rin siyang trump card at naghihintay ng pagkakataong sorpresahin si Nato. Nang sa wakas ay makapagpahinga na siya mula sa barrage, inilabas niya ang kanyang ulo mula sa takip at pinakawalan ang madugong sayaw na paghiwa isang mabilis na putok ng mga blades na nakatutok sa guro. Hindi napagtanto ni Nato na may diskarte ang kanyang kalaban para sa mga saklaw na pag-atake, ngunit hindi iyon nangangahulugan na nawawalan na siya ng lakas. Sa kabaligtaran, siya ay nananatiling kalmado habang si Jin ay naghahadges ng higit pang mga talim at patuloy na lumalapit. Kapag nasa range na ang estudyante, bumubuga ang guro ng smoke bomb mula sa kanyang payong at inihampas ito sa kanyang kalaban. Isa na naman itong smoke bomb, kaya muli, nasumpungan ni Jin ang kanyang sarili na naliligaw sa isang manipis na ulap, sa pag-aakalang si Nato ay mananatili sa parehong mga taktika sa malayuan. Ngunit bago niya malaman kung ano ang tumama sa kanya, nakakuha siya ng suntok sa likod ng napakalakas kaya lumilipad siya na parang laruan. Ipinaliwanag ni Nato na ito ay isang pagkakamali na ipagpalagay na siya ay mananatili sa kanyang distansya. Dagdag pa, si Jin ay gumugol ng labis na pagsisikap na protektahan ang kanyang braso at pinabayaan ang lahat. Habang nagpupumiglas si Jin na bumangon, hinampas niya ang guro para tumahimik, ngunit nabigo ang kanyang lakas at muli siyang bumagsak.
Pinayuhan siya ni Nato na suriin ang lakas ng kanyang kalaban bago tumalon sa isang labanan na may nasugatan na braso. Pagkatapos ay inipit niya si Jin gamit ang kanyang payong at sinabi sa kanya na nasawi siya sa isang tunay na laban, lalo na pagkatapos gumamit ng maraming sarili niyang dugo. Kahit na nakapin na siya, lumalaban pa rin si Jin, iginiit na hindi pa ito tapos. Sa wakas ay nawalan ng pasensya si Nato sa katigasan ng ulo ng lalaki at nagtanong kung ito ay tungkol sa pagnanais na mahanap ang kanyang ama. Dahil doon, nanlilisik ang mga mata ni Jin sa galit, at tumingin si Sheki, nagulat sa narinig niya. Walang kaalam-alam si Jin kung paano nalaman ng lalaking ito ang kanyang sikreto, ngunit inihayag ni Nato na gumawa siya ng kaunting research at alam ang ilang bagay. Halimbawa, ang ama ni Jin ay isang Momotaro. Ang lalaki ay hindi nag-abala na tanggihan ito at talagang inamin niya ito at idinagdag na ang kanyang ama ay isang basura na nagnakaw ng lahat sa kanya, kanyang pamilya, kanyang mga pangarap, lahat. Dahil sa mga peklat na iniwan sa kanya ng kanyang ama, kahit isang segundo ay hindi nawala ang galit ni Jin. Dahil bata pa siya, kinailangan ni Jin na kumain ng basura para mabuhay, at lumaki na siya na walang hinihintay kundi ang pagkakataong tapusin ang taong gumawa nito sa kanya. Habang hinahawakan niya ang payong, ipinahayag ni Jin na kahit ang kasawian ay hindi nakakatakot sa kanya. Sa harap nito, nagtanong si Nato kung ano ang posibleng alam ng isang lalaki na tulad niya tungkol sa buhay. Walang pagdadalawang isip, hinawakan niya ang ulo ng estudyante at ibinagsak ito sa lupa. Pagkatapos ay sinabi niya sa lalaki na huwag masawi para sa layuning iyon mabuhay para dito. Kung hindi maintindihan ni Jin ang pagkakaiba, wala siyang hinaharap. Maya-maya, habang naghihintay pa rin ang ibang mga grupo sa kanilang mga kasamahan sa labas ng kagubatan, tinawagan ni Propesor Nato ang infirmary na humihiling sa kanila na magpadala ng isang tao sa kanyang lokasyon. Kailangang ilabas si Hiyumari sa paggagamot at itinali din niya si Jin. Matapos ibaba ng guro ang telepono, sa wakas ay nakabangon na si Sheki pagkatapos ng ilang sandali na hindi gumagalaw. Inihayag ni Nato na may 5 minuto at 47 segundo ang natitira, na nagpapakitang nakuha niya ang isa sa mga bola mula sa paligsahan. Nagreklamo ang estudyante na hindi ito patas, ngunit walang pakialam si Nato. Ipinaliwanag niya na maaaring subukan ni Sheki na hanapin ang isa pang bola sa natitirang oras or nakawin lang ito mula sa guro, ang pagpipilian ay sa kanya. Matapos masaksihan ang nangyari sa kanyang kaklase, mabilis na umatras si Sheki, na iniwan ang kanyang posibleng kalaban. Naiwan, nagreklamo si Jin tungkol sa pagkakagapos hanggang sa lumabas si Sheki mula sa isang palumpong malapit at humingi sa kanya ng kaunting tulong sa pagpapabagsak kay Nato, nangako na tutulungan niya si Jin bilang kapalit. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Jin, iginiit na nakakahiya kung iligtas ng lalaking ito. Inis na tinanong ni Sheki kung talagang mas mahalaga ba ang pride ni Jin kaysa sa kanyang sariling layunin, nilinaw na hindi niya iniisip na makipagtambol sa isang taong kinasusuklaman niya kung nangangahulugan ito na makuha ang gusto niya. Iginiit ni Jin na wala itong kinalaman kay Sheki, ngunit kabaligtaran ang ibinunyag ni Sheki, ang kanyang sariling ama ay Momotaro rin, kaya kahit papaano ay magkatulad sila. Dahil doon, muli siyang humingi ng tulong, ngunit tumanggi si Jin, na nagulat pa rin sa kanyang nalaman. Samantala, tumatalon si Nato sa mga puno para mas makita kung saan tumakas si Sheki. Sa kalaunan, nakita niya si Sheki na tumatakbo pababa sa isang kagubatan at tumalon pababa para harangan ang kanyang dinadaanan. Habang huminto si Sheki, pinaalalahanan siya ng guro na babagsak siya sa pagsusulit kung hindi siya mag-uuwi ng kahit isang bola. Lalo lang nitong ikinagalit si Sheki kay Jin, dahil nailigtas niya ang lalaki at natigil pa rin sa paglalaro ng pain. Maya-maya lang, tumalon si Jin mula sa isang puno, na naglalayong mahuli si Nato. Noong kanina, nang tumanggi si Jin sa pangalawang pagkakataon, ang ibig niyang sabihin ay hindi niya tutulungan si Sheki, sa halip, tutulungan siya ni Sheki. Ngayon, sa clutch time, naisip ni Sheki na kung ang lalaking ito ay may lakas ng loob na kumilos ng napakayabang, ang pinakamaliit na magagawa niya ay huwag sirain ang mga bagay-bagay. Alinmang paraan, naiwasan ni Nato ang atake ni Jin at agad na napagtanto na silang dalawa ay nagtutulungan. Ngunit ni isa sa kanila ay hindi na magagamit ng maayos ang kanilang mga kakayahan sa dugo, pareho silang pagod na pagod. Sa gitna ng lahat ng iyon, isiniwalat ni Jin ang isa pang trick sa kanyang manggas,
Itinali niya ang lubid na ginamit sa kanya ng guro sa kanyang sariling kamay, umaasa kay Nato na iiwasan ang kanyang welga at hayaan ang kanyang sarili na bukas para sa isang hagis. Tamang-tama, gumana ang taktika at nagawa nilang hulihin ang guro. Nang nakatali si Nato, buong lakas itong hinayla ng dalawang lalaki, ngunit halatang wala silang sapat na lakas para kaladkarin si Nato kahit saan. Ayon mismo kay Nato, kung ang mga lalaki ay nasa buong lakas, marahil ay magawa nila ito. Sa sandaling iyon, isang talim ng dugo ang lumalazlas sa hangin, na pinilit na itulak ng guro ang kanyang leeg sa huling segundo upang maiwasang maputol ang kanyang ulo. Iyon ay si Jin na naglalabas ng todo-todo, gamit ang kanyang huling lakas, at ngayon ang laban ay naging mapanganib para sa kanya. Sinamantala ni Sheki ang ligaw na galaw na kinailangan ni Nato na gawin, hinatak ang sarili niyang bola at nagawang kumalas sa pagkakahawak ng guro, kaya gamulong ito malapit kay Jin. Dahil sa mga pangyayari, naisip ni Nato na wala pang 3 minuto ang natitira. At kung tumakbo si Jin sa lahat ng meron siya, baka makabalik siya sa paaralan sa tamang oras. Ngunit malamang nahahabulin din siya ni Sheki para nakawin ang bola, kaya naisip ni Nato na baka hayaan na lang niya silang maglaban at agawin ang bola para sa kanyang sarili. Ngunit pagkatapos ay ginulat ni Sheki ang lahat, siya ay tunay na masaya na kay Jin napunta ang bola, na nagsasabi sa kanya na tumakbo para sa finish line. Parehong nagulat sina Jin at Nato, at kinuha ni Jin ang bola at tumakbo, habang si Sheki naman ay nag-cheer sa kanya at patuloy na tinutuya ang guro. Napagtanto na hindi ito nakuha ng bida, paliwanag ni Nato, kung tumawid si Jin sa finish line, siya lang ang mananalo, at kung sino ang matalo ay mapapatalsik. Nang marinig ito, napaupo na lamang si Sheki at nagsimulang umiyak, habang inamin ni Nato na ang kawalang isip ng bidang ito ay higit pa sa anumang bagay na naisip niya. Samantala, nakarating si Jin sa dulo sa tamang oras upang iligtas ang kanyang sarili, ngunit nagsimulang isipin kung kailan nagpakita si Sheki upang tulungan siya at kung paano niya itinulak si Jin na tumakbo para dito. Kahit na sinubukan niyang umarte na parang wala siyang pakialam, tumigil si Jin, tumalikod, at bumalik. Tinanong ni Sheki kung nawalan siya ng direksyon, ngunit ipinaliwanag ni Jin na ayaw lang niyang magkaroon ng isa pang pabor sa taong ito. At saka, kahit na mapatalsik siya, nanumpa si Jin na maaabot niya ang kanyang layunin ng mag-isa, kaya naman nilapitan niya si Sheki para iabot ang bola. Iyon ay kapag may isang kakaibang nilalang na pumasok, ginulo ang pagkatakbo ni Jin. Tinanong ni Jin kung ano ang mabilog na hayop na iyon, at ipinaliwanag ng guro na ito ay isang instant transmission taper na pinangalanang Muko, bagaman tinawag nila itong Mukon. Maaaring tumakbo si Mukon ng hanggang 300 metro per hour at maghatid ng mga mensahe nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas, na nangangahulugang kailangang magkaroon ng emergency. Kaya, pinatugtog ni Nato ang mensahe, isang tao mula sa organisasyon ng ONI sa Kyoto ang humihingi ng mga reinforcement dahil sa pag-atake ng Momotaro. Sa labas ng kagubatan ng Shinra, sa wakas ay lumiwanag ang kalangitan at nagsimulang magreklamo ang iba pang mga estudyante tungkol sa kung gaano katagal ang mga bagay. Dahil lumipas na ang 1 oras, nagsimulang maghinala si Joji na lahat ng 3 ay nabigo sa pagsusulit. Natuwa pa si Yaroshi na makapasok sa kagubatan, habang naisip ni Hokiro na mas malamang nalagnatin siya sa ulan na ito kaysa sa aktwal na mahanap ang test ball. Di nagtagal, nagpakita si Nato kasama ang 2 estudyante at ipinaliwanag na dinala si Himari sa infirmary dahil sa sobrang paggamit ng kanyang kapangyarihan sa dugo at kailangan niya ng ilang araw para gumaling. Kung tungkol sa pagsasanay ngayon, kinansela ito. Ang ONI ng Kyoto ay tumawag ng tulong at kailangan nilang umalis kaagad. Sa susunod na eksena, na nakatipon na sa isang bangka kasama ang kanyang mga estudyante, si Nato ay nag-e-exercise ng higit sa 400 finger push-up, habang ang kawawang Sheki ay naiinis sa mga sungay sa kanyang ulo. Matapos itulak ang kanyang sarili sa limitasyon, sa wakas ay nagawa ni Sheki na itago ang kanyang nakakatuwang sungay at tumakbo, nasa sabik na sabihin kay Yaroshi, na sinabi lang sa kanya na tumahimik dahil siya ang huling gumawa nito. Hindi ito hinahayaan ni Sheki na dumausdas, hinahamon niya ang lalaki sa isang one-on-one doon mismo. Samantala, tinanong ni Joji ang guro kung may anumang problema sa kanilang pagtungo sa makapal na bagay sa organisasyon ng Momotaro. Ipinaliwanag ni Nato na wala talaga silang pagpipilian, lahat ng iba pang mga mag-aaral at guro ay wala sa pagsasanay.
Gayunpaman, nilinaw niya na tutulong lamang ang mga mag-aaral sa mga maliliit na gawain, walang anumang bagay na maglalagay sa kanila sa larangan ng digmaan. Nakakadismaya iyon kay Sheki, at nagreklamo si Yaroshi na ayaw niyang maglaro ng Messenger Boy, lalo na noong nakansela ang kanilang laro ng tag kanina. Si Sheki ay tinutuya siya, na nagsasabing at least hindi siya pinatalsik, habang si Joji ay naninindigan na kahit maliit na gawain ay tapat na gawain pa rin. Sumagot si Yaroshi, gusto niyang magkaroon ng totoong karanasan sa labanan, kaya sinabihan niya ang Four Eyes na tumahimik. Tinanggal lang ni Joji ang kanyang salamin at inanunsyo na hindi na siya Four Eyes. Habang nag-aaway ang dalawa, lumingon si Sheki sa guro at nagtanong kung gagawa lang sila ng maliliit na gawain. Kinumpirma ito ni Nato, hindi siya interesado sa pagtaas ng bilang ng katawan. Nais malaman ni Queen na kung bakit kailangan nilang magsuot ng uniforme sa paaralan sa isang digmaan, at ipinaliwanag ng guro na ang buong punto ay hindi upang makatawag ng pansin. Sa talang iyon, inutusan niya ang lahat na kumilos tulad ng mga regular na estudyante at sinabihan si Queen na huwag gumawa ng anumang bagay na magpapaaresto sa kanya. Agad niya itong sinabihan para tumahimik, ngunit pagkatapos, nang wala sa oras, nagsimula siyang mag-isip na baka nag-aalala nga ang guro sa kanya at biglang naging matamis at inosenteng babaeng ito na nagpapanggap na walang pakialam sa kanyang pag-aalala. Sumabat si Rukuro, nagtatanong kung anong uri ng mga gawain ang aktwal nilang gagawin sa Kyoto. Ang iniisip pa lang na napapaligiran siya ng napakaraming tao ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso, sa totoo lang, nakakaramdam na siya ng pagkabalisa na para bang malapit na siyang masawi. Pinaliwanag ito ni Nato, ang organisasyon ng ONI ay may ilang sangay na nakakalat sa bawat nayon, distrito, at lungsod sa bansa, at ang bawat sangay ay pangunahing nahahati sa dalawang dibisyon ng mga mandirigma. Nariyan ang unit ng labanan, na humahantong sa mga linya sa unahan kapag umatake ang mga Momotaro, at nariyan ang unit ng suporta, na tumutulong sa tapat na pamumuhay kasama ng mga tao, tinatanggap ang tapat na walang pamilya at tinutulungan sila sa pang-araw-araw na buhay. Dahil hindi maaaring pumunta ang ONI sa mga regular na doktor, kailangang malaman ng mga miyembro ng unit na ito kung paano gawin ang parehong pisikal at psikolohikal na pagsusuri, at sila rin ay kumikilos bilang mga medak sa panahon ng pakikipaglaban sa mga Momotaro. Sa kasong ito, si Nato at ang kanyang mga mag-aaral ay pupunta bilang unit ng suporta. Dismayado si Sheki na hindi siya makakalaban sa front lines at lumakas, lalo na't ang taong pumaslang sa kanyang ama ay malamang nakasali ito sa lahat ng ito at maaring ito na ang kanyang pagkakataon para sa paghihiganti. Kahit na hindi iyon sinasabi ni Sheki ng malakas, nilinaw ni Nato na wala sa Kyoto ang Momotaro na kanyang hinahanap. Ayon sa guro, parehong may sariling teritoryo ang mga Oni at ang mga Momotaro. Tinanong ni Joji kung anong uri ng Momotaro ang kanilang haharapin sa Kyoto, at ang sinabi lang ni Nato ay sila ang matigas na uri. Kinabukasan, dinala ang mga estudyante sa kabisera, at namangha sila nang malaman nilang mayroon talagang base ng Oni sa tila mapayapang rehiyong ito. Ayon sa kanilang guro, ang base ay matatagpuan sa ilalim ng templo ng Urodidera. Ngunit sa kalituhan ng lahat, dinala sila sa isang restaurant na tinatawag na Mizumoto. Sa loob, nagpakita ang isang matandang babae at sinabing hinihintay niya sila. Habang papasok ang grupo, lumalalim lang ang kanilang pagkalito hanggang sa dalhin sila ng babae sa isang pribadong silid, isa na may nakatagong pasukan sa sahig, na kompleto sa isang hagdanan patungo sa ilalim ng lupa, gaya ng inilarawan ng guro. Ngayon, tungkol sa mga matitigas na kalaban na binanggit ni Nato, sinubukan ng Oni na tumawag para sa backup sa kanyang radyo, ngunit hindi makasagot ang nasa kabilang dulo, dahil nawawala ang kanyang ulo. Sinabi ni Sobakeri Momomiya, ang salarin, na ang Oni ay walang iba kundi mga uod na nakahanay na nagpapanggap na mga tao kasama ang kanilang maliliit na hukbo. Tungkol naman sa bise-kapitan na si Yomogi Momokosa, sa palagay niya ay labis na nag-aalala ang kanyang superior tungkol sa mga bagay na ito, at palagi siyang nag-iiwan ng gulo na mahirap linisin pagkatapos ng isang misyon. Ang bagay ay, kung ano ang talagang nakukuha sa inis ni Sobakeri ay kapag ang isang Oni ay puno lang ng pagmamalaki sa kanyang sarili. Pero at least kung tapat silang babae, kaya niyang tiisin, kung tutuusin, mas lumalaban sa sakit ang mga babae, na ginagawang mas mahusay silang mga paksa para sa kanyang mga eksperimento. Sayang at hindi nakaligtas ang huli. Mula nang mabanggit ang paksa,
mabilis na itinuro ni Yumogi kung gaano niya kinamumuhian ang kanyang kasuklam-suklam na pananaliksik, na talagang nakakasakit kay Sobakeri. Ang kanyang minamahal na pinaghalong aso, unggoy, at ibon ay may damdamin din or hindi bababa sa dapat. Ang isa pang bagay na nawawala sa kanyang eksperimento ay ang anumang pakiramdam ng kagandahan, at iyon mismo ang dahilan kung bakit tinawag ng Momotaro na hindi maganda ang nilalang, isa lamang itong magarbong paraan para tawagin itong kahindak-hindak. Gayunpaman, hindi maganda or hindi, ang lalaki ay isang tunay na anti-oni na makina, at iyon mismo ang paraan niya. Naiintindihan ito ni Yumogi, alam niyang nalulong ang lalaki sa kanyang kakaibang mga eksperimento, ngunit sa palagay niya ay dapat itong mag-focus ng higit sa kung ano talaga ang binabayaran sa kanya na gawin, hanapin at alisin ang mga oni at protektahan ang mga sibilyan ng palihim. Hindi nakikipagtalo sa kanya si Sobakeri, iniisip lang niya na nakakasawa ang pakikitungo sa mahihinang mga kaaway sa halip na ang mga bagong recruit. Sa lahat ng kanyang pagrereklamo, sa wakas ay nagtanong si Yumogi kung bakit siya sumali sa organisasyon ng Momotaro sa unang lugar. Inamin niya na hindi niya talaga mapigilan ang kanyang pag-uusisa sa siyensya, dugo lamang ang nakakaakit sa kanya, at ang pagiging nasa organisasyon ay nagbibigay daan sa kanya na manatiling malapit sa mga nakakaintriga na nilalang na ito gamit ang kanilang mga kakayahan sa pagbabagong buhay, at mga sandata na huwad mula sa kanilang sariling dugo. Si Yumogi, sa kabilang banda, ay tungkol sa protocol. Pinapaslang lang niya ang mga demonyong ito dahil mapanganib ang mga ito, at kung hindi mapipigilan, maaari silang magalit at pumaslang ng mga sibilyan. Ipinapaalala niya sa kanya na makakapag-research lang siya dahil bahagi siya ng organisasyon, kaya siguro dapat siyang magpasalamat ng kaunti. Napagtanto ni Sobakeri na bumababa siya sa kanyang gusto, kung magiging maayos ang kanyang pagsasaliksik sa pagmamanipula ng dugo ng Oni, seryosong mapapalakas nito ang lakas ng Momotaro. Dagdag pa, ang pagbuo ng gamot batay sa regenerative na dugo ng Oni ay hindi rin magiging masamang bagay. At maging totoo tayo, ang mga pagtuklas na iyon ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Siyempre, hindi siya nagmamalasakit sa pera, lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng organisasyon. Para sa kung ano ang halaga nito, palaging iniisip ni Yumogi na ang dugo ng Momotaro ay katulad ng sa Oni, at hindi sumasang-ayon si Sobakeri. Gayunpaman, mas gusto niyang mag-eksperimento sa kaaway kaysa sa kanyang sariling uri. Malinaw, kung nakikita niya ang mga demonyo bilang walang iba kundi mga uod, ang mga ito ay walang iba kundi ang mga paksa ng pagsubok para sa kanyang mga eksperimento. Eto na, isang batang Oni ang nakaligtas sa pagpaslang sa lugar na iyon, sa pag-aakalang ligtas siya basta tahimik lang siya. Pero all along, nagpapanggap lang si Sobakeri na hindi niya alam kung saan nagtatago ang bata. Sa isang punto, nagpasya siyang sirain ang pag-asa ng kawawang bata sa pamamagitan ng biglang pagpapakita sa kanyang harapan. Nang walang ibang mga bata na natitira para sa kanyang mga eksperimento, ito ang pagkakataon ni Sobakeri na punan ang bakanteng iyon. Kung aalisin ni Yumogi ang bata, nagboluntaryo siyang patumbahin ito. Ngunit nang hinampas niya ito, tumalsik ang dugo ng Oni sa buong damit ng Momotaro. Alam ni Yumogi na nangangahulugan iyon ng problema, at sigurado, galit na galit si Sobakeri. Palagi siyang nagsusuot ng disposable na lab coat sa panahon ng kanyang pananaliksik, ngunit ngayong may mantsa ang kanyang damit, isinisisi niya ito sa batang lalaki na may isang string ng passive-aggressive pecs. Ngunit hindi iyon sapat para sa kanya, gusto niyang kaladkarin ang mga magulang ng bata at ipakita sa kanya na sawi na sila. Malinaw, ang bata ay takot at hindi kailanman sasabihin kung sino ang kanyang mga magulang, na hindi rin na ang mga Momotaro ay maaaring malaman ito dahil sa bundok ng mga bangkay. Ngunit si Sobakeri ay hindi lamang kilala sa kanyang siyentipikong kasanayan, siya ay malikhain din. Tulad ng isang artista, iniangat niya ang mga naputol na mga paa ng sawi na onas at idiniin ang mga ito sa katawan ng bata. Sa panunood ng malupit na eksenang ito, sinasalamin ni Yumogi na lumalaban ang Momotaro sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga itim na bakterya mula sa kanilang mga katawan. Maaari nilang gamitin ang mga bakteryang ito upang gumawa ng mga armas or kahit na ilunsad ang mga ito bilang mga pag-atake. Mayroong maraming mga paraan upang lumaban, ngunit si Sobakeri ay tila laging nakakahanap ng pinakabaluktot sa lahat tulad ng pagpupuno ng bakterya sa mga bangkay upang makontrol niya ang mga ito. Sa huli,
Ikinalulungkot ni Sobukeri ang pagkawala ng kanyang paksa sa pagsusulit, ngunit ayos lang, lagi siyang makakahanap ng iba. Sa pamamagitan nito, sinabihan niya ang Oni na kainin ang tambak ng mga katawan at tapusin ang charade, pagkatapos ay tinawag ang kanyang kapareha upang bumalik sa trabaho. Samantala, sa parehong lungsod kung saan naganap ang nakatagong trahedya na ito, ang mga rookie Oni ay dinadala sa base. Si Sheki, na namangha, ay nagtanong kung ito ba talaga ang underground ng Kyoto, at ipinaliwanag ni Nato na ang ilan sa mga tindahan sa lugar ay may mga lihim na daanan na patungo sa mga silid sa ilalim ng lupa ng Urodidere Temple. Matapos ang mahabang paglalakad, sa wakas ay nakarating ang grupo sa sangay ng Oni Organization sa Kyoto. Sa isa sa mga kwarto ng malamansyon na gusali, dalawang babae ang tumawag sa isang doktor na nagtatrabaho sa malapit, ngunit wala na siyang pasensya at gusto na lang lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Doon niya nakita si Nato at binati ang inaakalang kaibigan niya ng Dana ito, nagtatanong kung bakit hindi siya nagpadala ng mensahe para ipaalam sa kanila na darating siya. Pagkatapos, nang mapansin ang isang cute na babae sa kanyang tabi, mabilis niyang inayos ang kanyang buhok para hindi siya magmukhang masama sa kanyang harapan. Ayon sa guro, ang pangalan ng taong ito ay Kyuka Uhiranzaka at siya ang punong commander ng Kyoto Support Unit. Niyakap ni Kyuka si Nato at binanggit na nag-aral silang dalawa sa Roseto Academy, habang nilinaw ng guro na wala siyang pakialam sa usapan. Speaking of which, inanunsyo niyang papunta na siya sa front lines ngayon. Si Sheki ay nagtanong kung maaari siyang sumama, at si Yorushi ay hindi nasasabik tungkol sa pananatili sa kakaibang may pink na buhok na ito. Nagkomento si Kyuka na kakaunti lang ang mga estudyante ni Nato, at pagsasalita tungkol sa kanila, hinahayaan lang ni Nato ang lalaki na gawin ang lahat ng gusto niya sa mga nanggugulo at umalis upang gawin ang kanyang sariling mga utos. Binuksan ng nurse ang pinto at muling tinawag ang doktor. Sa sandaling makita niya ang mga mag-aaral ng Roseto, sinabi niya sa lahat na magpalit kaagad, tutulong sila. Pagkatapos magpalit, ang mga mag-aaral ay dinala sa isang pasilyo na puno ng mga Oni na sugatan sa labanan na nagaganap sa sandaling iyon. Nakita ni Sheki ang isang lalaki na kakadala pa lang, at dahil nawala ang kanyang mga braso at binti, natakot ang baguhan. Higit pa rito, ang mga baga ng pasyente ay lubhang napinsala, at siya ay inaasahang mabubuhay pa ng isa pang 3 minuto. Gayunpaman, ipinakita ni Kyuka ang isang halos nakakainis na kumpiyansa sa kabila ng kakilakilabot na hitsura, at iginiit niyang hindi niya hahayaang masawi ang taong ito. Si Sheki, napailing, sabi lang na imposible. Kaya, ipinaliwanag ni Kyuka na kahit na hindi ito mukhang posible, siya ay isang malaking bagay sa organisasyon at may magandang dahilan para doon. Para patunayan na hindi lang siya puro salita, kumuha si Kyuka ng ilang bag ng dugo at iniimbitahan ang mga baguhan na magkaroon ng ilang hands-on na karanasan sa field. Samantala, sa isa pang sulok ng napakalaking Kyoto, sunod-sunod na binababa ni na Sobukeri at Yomogi ang mga Oni, ngunit marami pa rin ang dapat tapusin. Ang problema para sa Oni ay napanood lang nila ang kanilang kapitan at bise-kapitan na ganap na napuksa sa harap mismo ng kanilang mga mata. Hindi eksaktong pampalakas ng moral. Kaya, oo, natatakot ang mga Oni sa kanilang isipan at siguradong hindi sila makakalabas sa laban na ito. Sa kabilang banda, ang kumpiyansa ay isang bagay na nasa mga palad ng kaaway na siyentipiko. At hindi lang ang Momotaro ang nag-iisip na makakaligtas sila dito. Pagkatapos, nagpakita si Nato, na may hawak na payong nagawa sa dugo, at sa kanyang mabagsik na reinkarnasyon, ipinatawag niya ang kanyang mga archer upang magpaulan ng mapangwasak na mga palaso sa kaaway. Sa pagdating ni Nato, biglang bumalik ang kumpiyansa ng mga Onas. Ngunit kahit na ang kanyang kapangyarihan ay ganap na ipinapakita, si Sobukeri ay sapat na matalino upang gamitin ang mga bangkay ng nasawi na Oni bilang mga kalasag upang masipsip ang mga arrow. Hindi lamang iyon, ngunit kinilala ng Momotaro si Nato at binanggit na mayroong isang lugar sa Kyoto kung saan lihim na nagtitipon ang mga Onas. Kung sisirain niya ito, ang kanilang bilang ay kapansin-pansing bababa. Naturally, sinasabi ni Nato na wala siyang alam tungkol doon. Kaya, sarcastic na humihingi si Sobukeri ng rekomendasyon sa tourist spot. Dahil ang templo na nagsisilbing Kyoto base ay isa ring atraksyong panturista, napagtanto ni Nato na ang intuition ng taong ito ay hindi basta-basta.
Kailangan niyang mag-ingat sa kanyang mga sinasabi, kaya sinabi niya sa kanyang kalaban na mayroon siyang perpektong pasyalan para sa kanya, impyerno. Bumalik kasama ang mga nasugatan, ikinonekta ni Kyuka ang mga bag ng dugo sa mga ugat ng pasyente, pagkatapos ay tinanong niya kung gusto niyang ibalik ang kanyang mga braso or binti. Ang sabi ng lalaking katatapos lang maging ama, ang gusto lang niya ay ang pagkakataong mahawakan ang kanyang anak. Ang doktor ay tunay na masaya na tumulong ngunit nagbibigay ng isang heads up na ang pamamaraan ay sobrang masakit, at ang tao ay mas mahusay na maging handa para dito. Nilinaw ni Kyuka na ang kanyang dugo ay hindi ginawa para sa pakikipaglaban, ngunit mayroon itong iba pang gamit tulad ng pag-supercharge sa Oni healing ability ng maraming beses. Kaya, kapag ang doktor ay nagbigay ng kanyang dugo para sa nasugatan na lalaki, ang katawan ng pasyente ay napupunta sa isang matinding reaksyon. Sinabihan ng nurse ang mga baguhan na pigilan siya, at kahit na natatakot sila, ginagawa nila ang sinabi. Napakaraming dugo ang umaagos na kahit sa lahat ng mga bag na iyon ay halos maubos na ito nang wala sa oras. Ang nurse ay nagutos ng higit pang mga baguhan na kumuha ng mga karagdagang supply. Habang ang ilan ay nakahawak sa nasugatan na lalaki, ang iba ay tumatakbo para sa regenerative na dugo. Kapag ang pamamaraan ay nagsimulang gumana at ang mga bisig ng pasyente ay nagsimulang lumaki, si Sheki ay labis na nabigla at bumitaw kaagad. Ang lahat ng mga baguhan ay kitang-kitang nagulat sa surreal na himala na nangyayari sa kanilang harapan, habang ang lalaking responsable sa lahat ng ito ay hindi maiwasang mapangiti sa kasiyahan. Hindi lamang ang mga braso, kundi ang katawan ng Oni ay ganap na gumaling din. Hindi pa rin makapagsalita, iniisip ni Sheki kung posible bang maibalik din ang mga binti ng lalaki. Ipinaliwanag ng doktor na sa maliliit na dosis, maaari niyang palakihin muli ang mga nawawalang paa ng maraming beses, ngunit kung sobra ang kinuha ng sabay-sabay, ang katawan ay magtatayo ng mga antibodies, na ginagawang imposible ang pag-regenerate. Sa madaling salita, hindi na maibabalik ang mga paa ngayon, lalo na't hindi na kaya ng sugatang Oni ang anumang dugo sa ngayon. Sa pagsasalita tungkol sa kanya, ipinaalam ni Kyuko sa manlalaban na kailangan niyang alisin sa unit ng labanan, ngunit ngayon ay maglalaban silang dalawa sa unit ng suporta. Nangako ang commander na gagawa siya ng top-notch prosthetic leg para makatakbo siya kasama ang kanyang anak. Nang marinig ito, napaluha ang bagong ama, na nagpapasalamat sa lahat sa anumang paraan na magagawa niya para sa himalang natanggap niya. Dahil dito, ipinahayag ni Kyuka na ito ay isang digmaan sa pagitan ng Onas at Momotaro, at ang malubhang nasugatang manlalaban na ito ay maaaring maging sinuman sa mga baguhan na nakatayo doon. Alam ng doktor na ang bawat tao ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit nasa harap na linya, ngunit gusto niyang maunawaan nila na ang labanan ay hindi lamang ipinaglalaban doon. Maaari ka lamang lumaban ng may kumpiyansa sa harap kapag mayroon kang matatag na suporta sa likod mo. Ang pagligtas sa mga nasaktan sa front lines ay trabaho ng isang tao sa support unit tulad ni Kyuka. Sa madaling salita, ito ang kanyang larangan ng digmaan. Pagkatapos nitong inspiring speech, hindi maiwasang aminin ni Yarushi na nung una akala niya nakakainis at mayabang lang ito, pero sa totoo lang, siya ay talagang kahanga-hanga. Sa wakas, sinamantala ni Kyuka ang kanyang bagong natuklasang kasikatan sa mga estudyante at hiniling kay Sheki na gumawa ng ibang gawain para sa kanya. Dinala niya ang rookie sa isang babae na nagngangalang Mei at hiniling sa kanya na bantayan siya. Dinala si Mei sa base kahapon matapos salakayin ng Momotaro, at sa pagkawala ng kanyang mga magulang, kumbinsido ang doktor, na sa tingin niya ay totoong mabait ang bata, at haharapin niya ito ng maayos. Matapos iwan ang dalawa, pumunta si Sheki kay Mei at sinubukang pasayahin siya sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa kung gaano kaganda ang hardin, ngunit ang kaawa-awang babae ay hindi man lang magawang tingnan siya. Gayunpaman, hindi siya sumusuko. Patuloy niyang sinisikap na makipag-usap hanggang sa wakas ay makuha niya ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanya sa Urude Dere Temple. Na-curious agad siya tungkol dito, kaya tinanong niya kung hindi pa niya narinig ang templo sa paaralan. May lungkot sa kanyang mga mata, tahimik na sinabi ni Mei na hindi siya pumapasok sa paaralan, na iniwan si Sheki sa kabuoang kawalan ng mga salita. Samantala, parami ng parami ang mga sugatang mandirigma na patuloy na dumarating sa base, at sa lalong madaling panahon si Mei ay nahaharap sa pinakamasamang balita na may isip ang kanyang mga magulang ay kabilang sa mga katawan na dinala ng unit ng suporta.
Sa sandaling napagtanto niya, siya ay nagmamadali, kumapit sa kanyang mga magulang at lumuluha, ganap na hindi mapakali. Kahit gaano pa karami ang karanasan ni Kyuka, alam niyang hindi siya masasanay sa sakit ng ganito. Bumalik sa lugar ni Sobakeri, natatawa siya sa biro ni Nato, ngunit mabilis na binago ang paksa at nagtanong kung natanggap niya ang kanyang munting regalo. Ang ibig niyang sabihin ay isang grupo ng mga onas na nahawaan ng bakterya ng Momotaro na nakakalat sa mga lugar kung saan madali silang mahanap. Dahil nakakatakot para sa mga onas na magkaroon ng sarili nilang uri na gumagala bilang mga bangkay, pinakamahusay na tipunin sila sa lalong madaling panahon. Siya nga pala, makokontrol ni Sobakeri ang alinman sa mga katawan na dinala sa Oni base sa Kyoto kahit kailan niya gusto. With that, binuhay niya ang ama ni Mei. Sa una, ang lalaki ay tila masaya, ngunit halos kaagad, ipinalibot niya ang kanyang mga kamay sa leeg ng bata, at si Kyuka ay napilitang humakbang, na nagtutulak ng dalawang scalpel sa muling nabuhay na ulo ng Oni habang si Sheki ay tinatakpan ang mga mata ng batang babae. Ayon sa doktor, ang tanging paraan para mapigilan siya ay ang sirain ang kanyang utak, dahil ang ama ni Mei ay nabiktima ng kapangyarihan ng isang Momotaro na nagngangalang Sobakeri. Habang pinagmamasdan ito, napaiyak si Mei at lalo pang umiyak, habang si Sheki ay nilamon ng galit para sa basurang si Sobakeri. Alinmang paraan, hindi lang ang ama ni Mei ang nahawa. Hindi nagtagal, nagsimula na ring gumalaw ang ibang mga bangkay.